Beatrix POV. Ilang minuto na ang lumipas matapos aminin sa akin ng asawa ko ang mga ginawa nilang dalawa ni George, pero tahimik na nakaupo lamang ako dito sa sofa, katabi si Russell. Hindi ko siya kinikibo at piniling huwag na munang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil nakaramdam ako ng matinding pananakit ng ulo at pagkahilo. Stressful ang maghapon ko kahapon at magdamag na walang tulog. Emotionally, hindi rin maganda ang emosyon ko, dahil galit na galit ako dahil sa natuklasan kong katotohanang itinago sa akin ni Russell. Sumabay pa ang nangyaring panloloko ni Melissa at ng mga magulang niya sa kapatid ko. Talagang napuno na ako nang makita kong umuwing maraming pasa sa mukha at katawan si Vito. Dahil sinaktan siya at inakusahan ng panggagahasa sa babaeng iyon, gayong kung sino-sino na ang lalaking nilandi niya. Kailangan ko munang i-relax ang isipan ko, dahil ramdam kong hindi na maganda ang impact ng labis na pag-iisip ko sa health namin ng mga anak ko. Napangiwi ako nang maramdaman kong nanigas ang kalamnan sa binti ko. Ang sakit, tumatagos maging sa dibdib ko. Para bang tinutusok-tusok ng maliit na karayom at makirot rin maging ang ugat ko, kaya napadaing ako, kasabay ng mariin na pagkagat ko sa ibabang bibig ko. Baby, anong problema? Okay ka lang ba? Narinig kong nag-aalalang tanong ni Russell sa akin. Hindi ko siya sinagot at huminga ng malalim. Nang dahil sa kanya, kaya nagkakaganito ako ngayon. Hanggat maaari ay pinipigilan ko ang sarili kong magalit. Ayaw ko nang maulit na nag-breakdown sa harap niya, dahil kapag nangyari iyon ay siguradong iiyak na naman ako. Sinikap kong huwag mag-isip at pilit na kinakalma ko ang sarili ko. Pumikit ako at huminga ng malalim, pero hindi mawala ang matinding kirot sa sentido ko. Magaan rin ang pakiramdam ko sa ulo ko, at sinabayan pa ito ng panlalabo ng paningin ko. Diyos ko, bakit ang putla mo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo, baby? Nag-aalala at sunod-sunod na tanong Russell. Mukhang napansin na niya na hindi maganda ang kondisyon ko, kaya sunod-sunod kong magtanong ngayon si Russell sa akin. Tumahimik ka nga, ang ingay mo, hirap na utos ko sa katabi ko. Mas lalong sumasakit ang ulo ko, kapag naririnig ko siyang nag-iingay sa tabi ko. Hindi nakatulong sa sitwasyon ko ngayon ang pagtatanong niya, dahil mas gusto ko ng katahimikan sa paligid ko. Naramdaman kong umalis sa tabi ko si Russell, at makalipas ang ilang segundo ay agad bumalik at may inabot sa akin. Here, please drink some water. Kumuha pala siya ng bottle mineral water at dinala malapit sa bibig ko. Hindi na ako tumanggi at agad uminom, dahil alam kong kailangan ko ito. Bukod kasi sa pananakit ng ulo ay nakaramdam na rin ako ng panghihina. Alam kong sobrang na-stressed ako, kaya posibleng impact na ito sa mga hindi magandang nangyari kahapon at ngayon. Bahagyang gumanda ang pakiramdam ko matapos uminom ng tubig. Pero hindi pa rin mawala ang panlalabo ng paningin ko, maging ang labis na panghihina na nararamdaman ko. Hindi na talaga pwede sa akin ang magpuyat. Tapos hindi man lang ako natulog kahit ilang minuto kagabi, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit nararamdaman ko ito. Nakaramdam ako ng takot para sa mga anak ko. Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala ang nararamdaman ko ngayon. Kaya kahit ayaw kong kausapin si Russell ay inutusan ko siyang tumawag ng doktor ngayon din. Ano ba talaga ang nararamdaman mo ngayon, baby? Natataranta at nag-aalala na tanong niya sa akin. Hindi maganda ang nararamdaman ko ngayon. Nanatili akong nakapikit at hinang-hina na nakasandal sa sofa. Narinig ko namang tinawagan ni Russell ang doktor ko at inutusan na pumunta agad dito sa silid namin, para tingnan ako. Ramdam ko kung paano umangat ang katawan ko sa sofa. Binuhat pala ako ni Russell at dinala sa kama. Sinubukan rin niya akong kausapin at tanungin, pero nanatiling tikom ang bibig ko. Ayaw ko muna siyang kausapin. Mas lalo lamang akong nakakaramdam ng stress at mas naging emosyonal, kapag kung ano-ano ang tinatanong niya sa akin. Dala na rin ng labis na pagod at puyat ay mabilis akong nakatulog. Wala na akong pakialam sa paligid nang dumating ang doktor na tinawagan ni Russell. Talagang hindi ko na kinaya ang nararamdaman ko,
kaya agad na naidlap ako matapos niyang ailapag sa kama. Nagising na lamang ako nang may naramdaman akong masakit na bumaon sa kanang braso ko. Ramdam ko ang karayom na pinasok nila sa ugat ko, para sa drip na ikinabot sa akin ng doktor na tinawagan ni Russell. "How do you feel now, Ma'am Beatrix?" Nakangiting tanong ng may edad na doktor sa akin. Mahina ang tinig na sinagot ko ang tanong niya at iginala ang paningin ko sa paligid. Nandito pa rin pala si Russell, na alam kong nag-aalala at baka paranoid na naman, dahil sa nakita niyang kondisyon ko kanina. Bahala siya, kasalanan niya ang nangyari kaya umabot ako sa ganito. Over-fatigue ang naging finding sa akin ng doktor ko at sinabing kailangan ko daw ng sapat na tulog at pahinga. Risky ang labis na pagpupuyat sa kondisyon mo, Ma'am Beatrix. Please take good care of yourself. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng mga bata. Dahil ito ay maaaring hamantok sa isang hindi inaasahang paglabas ng bata, makukunan ka, kapag laging kulang ka sa tulog at walang sapat na pahinga. Paliwanag at advice sa akin ng doktor ko. Sinabi niya na sensitive daw talaga ang first trimester ng pregnancy, kaya mas dapat kong alagaan ang sarili ko. Malakas na kumakabog ang dibdib ko. Nakaramdam ako ng takot at kaba para sa mga anak ko, dahil sa nangyari kanina. Ramdam kong may kakaiba sa kondisyon ng katawan ko, kaya minabuti kong magpahinga at sabihin kay Russell na tawagin ang personal doctor ko kanina. Matapos akong bigyan ng panibagong vitamins at magbili ng mga dapat kong gawin ay nagpaalam na ang doktor ko, at sinabing babalik daw siya mamaya para tingnan kung ubos na ang drip na nakakabit sa braso ko. Naiwan kaming dalawa ni Russell dito sa loob ng silid. Nakahiga ako sa kama at nakaupo siya sa dulo, malapit sa paanan ko. Katahimikan ang namagitan sa amin. Pinili kong huwag munang kausapin ang asawa ko, dahil emosyonal pa ako sa mga oras na ito. Hindi madali para sa akin na basta ko nalang tatanggapan ang lahat, dahil lamang sa mahal ako ni Russell. Ang totoo ay hindi naman ako galit, pero sobrang affected ako sa mga natuklasan ko at sobrang nasasaktan ngayon, noong naniloko niya ako. Para sa iba, sigurado ay madali na lang tanggapan ang sitwasyon ko dahil mahal namin ni Russell ang isa't isa. Pero hindi sa tulad ko na sobrang nagtiwala sa kanilang dalawa ni George at kahit minsan ay hindi ko sila pinagdudahan man lang. Nagkaroon ako ng trust issue sa paligid ko. Nahihirapan akong bumalik sa dati ang pakikitungo ko sa kanila. Kaya mas mabuting manahimik muna ako, habang pinoproseso ko pa sa sarili ko ang mga bagay na natuklasan ko, hanggang sa tuluyang matanggap ko. Pinili ko ang pumikit at nagkunwaring tulog na. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang minutong lumipas nang maramdaman kong gumalaw ang gilid ng kamang hinihigan ko. Ang hirap magkunwari, lalo na nang hawakan ni Russell ang kamay ko at marahang pinisil-pisil. Ginawa ko ang lahat para maiwasan siya. Hindi ako kumilos, kahit dumukwang si Russell at naramdaman kong lamapat ang kanyang mainit na halik sa noo ko, at pagkatapos ay marahang hinaplos ang buhok ko. Muntik pa akong mapapitlag ng damapo ang isa sa mga kamay niya sa umbok na tiyan ko at pagkatapos ay maingat na hinaplos ito. "Be strong, babies," narinig kong mahinang sabi ni Russell. "Naghihintay si Daddy na makita kayong dalawa." Patawad kong naging pabaya ako at nasaktan ko ang damdamin ng mommy nyo. "I promise, babawi ako sa inyo. I will take good care of you both and your mom." Kahit nakapikit ay palihim na napalunok ako. Ramdam ko ang lungkot sa tinig ni Russell. Gusto ko siyang yakapin, pero bakit hindi ko magawa, dahil hindi ako makagalaw. Paulit-ulit niyang kinausap ang mga anak namin. Wala akong nararamdaman na kahit anong movement sa loob ng tiyan ko. Kaya mas lalo akong nakakaramdam ng takot para sa mga anak namin. Ramdam ko ang pag-aalala sa tinig ni Russell. Siguro ay epekto na rin ng gamot, kaya kahit gusto kong bumangon ay hindi ko magawang igalaw ang katawan ko. Hanggang sa nakatulog na naman ako. Hapon na nang magising ako. Si Honey at Alona ang nakita kong kasama ko dito sa silid nang imulat ko ang mga mata ko. "Ay gising ka na pala, buntis." Malakas na bulalas ni Honey.
Para siyang nakalunok ng megaphone sa lakas ng tinig niya kung magsalita. Kahit nasaan talaga ang isang ito ay walang kontrol ang bibig. Nako, sinasabi ko sa iyo, Bea, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Paano kung sinundo ka kanina ni San Pedro, Aber? Di hindi mo man lang na-enjoy ng matagal ang buhay donya dito sa mansyon. Kahit nang hihina pa ay napangiti na lamang ako. Kahit naman ganito kung magsalita si Honey ay alam kong concern talaga siya sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo, Ate Bea? Tanong sa akin ni Alona. Mabuti na ang pakiramdam ko. Huwag na kayong mag-alala, pilit ang ngiti na sagot ko. Nako, dapat lang na magpagaling ka, Bea. Dahil kung hindi, papalitan kita bilang madam dito sa bahay mo, kapag nagtagal kang nakahilata dyan sa kama. Nakataas ang kilay na sabat at banta sa akin ni Honey. Huwag kang mangarap, Ate Honey. Hindi papayag si Miss Sylvia na agawan mo siya ng trabaho. Gusto mo bang itapon kanya sa labas? Panunukso ni Alona sa kaibigan ko. Matari na umirap si Honey at inirapan ang kapatid ko. Hindi kami talo ng isang yan. Alona, isa pa, alam ninyong lahat na good girl ako, kapag kaharap ko si Miss Sylvia. Masarap palagi ang pagkain at juice na handa niya sa akin, tapos free pa. Kaya magbabakasyon muna ako dito sa bahay ninyo, Bea. Nakangiting tumanggo ako sa kanya, dahilan para matuwa ang kaibigan ko. Ayan, bongga, may free food and lounging pa. Nagsimula na naman silang magkulitan ng katabing kapatid ko. Naging maingay dito sa loob ng silid namin ni Russell dahil kina Alona at Honey. Hinayaan ko na lang, dahil malaking tulong sa emosyon ko ang presensya nilang dalawa. Kahit paano ay naaaliw ako sa kanilang dalawa. Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano, kaya gamaan ang pakiramdam ko. Nagawa kong ngumiti at bahagyang gumanda ang emosyon ko. Hindi na rin ako nakakaramdam ng panghihina at pagkahilo, kaya nagawa kong bumangon at sumandal sa headboard ng kama. Ganito ako inabutan ni Russell nang dumating siya at pumasok dito sa silid namin. Parang walang away na nangyari sa pagitan naming dalawa kanina na lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa gilid ng lips. How do you feel now, baby? Malambing na tanong niya sa akin. Ayos na ako, tipid na sagot ko. Kasama namin dito ngayon sa silid ang kapatid at kaibigan ko. Kahit may problem kaming dalawa ni Russell, ayaw kong makita nila ang hindi namin pagkakasunduan. Sinamantala naman ng asawa ko na may mga kasama kami dito sa silid at nakatingin sa amin. Alam ni Russell na hindi ako magrereklamo ng mabilis na hinalikan niya ako sa pisngi at yakapin ng mahigpit. Napatingin tuloy ako sa kinikilig na si Alona sa harap ko, habang nakatayo sa paanan ng kama, katabi ang madaldal na kaibigan ko. Makulat na si Honey at tinukso kaming dalawa ni Russell. Kung makaarte siya ngayon ay para bang kilig na kilig siya sa amin. Kung alam lang niya kung paano ako nagpipigil ngayon, para huwag masigawan si Russell, ay baka pati sila ay makipagunahang tumakbo palapit sa pintuan. Hoy, tandaan ninyong dalawa ito, ha? Sa susunod kasi, bawasan ang ana-ana sa gabi, para hindi ka nang hihina, Bea. Pilyang sabi ni Honey. Tingnan mo, hindi ka tuloy makabangon ngayon, Bea. Pinandilatan ko siya ng mga mata, pero parang walang nangyari at tinuloy ni Honey ang mga sinasabi. Dahilan para nagkatinginan kaming dalawa ni Russell. Ang ingay mo, Honey, nakasimangot na sabi ko sa kaibigan ko. Tigilan mo nga ako, masakit pa ang ulo ko. Kinukulit kasi niya ako, kung ano daw ba ang nangyari sa akin at bakit nagkasakit ako. Hay nako, ayos ka naman kanina nang mag-usap tayo. Ano ba kasi ang nangyari sa'yo, ha? Makulat na tanong ni Honey sa akin. Over-fatigue nga, iyan ang sabi ng doktor kanina, napabuntong hininga na sagot ko. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo? Alam ko naman na hot ang asawa mo, pero, Bea, buntis ka. Kaunting kontrol kasi. Binatukan ko si Honey, dahil alam ko kung saan na naman patungo ang sinasabi niya. Siguradong magdadaldal na naman ang makulat na ito,
tungkol sa ana-ana na sinasabi niya kanina. Mabuti na lang at may tumawag kay Russell, kaya iniwan niya kami at lumabas sa veranda. Mabilis namang lumapit sa akin si Honey at kinalabot ako, sabay bulong sa akin at tinanong kung bakit nanghihina ako. Natigil lamang siya nang dumating si Miss Sylvia, dala ang pagkain ko. Tinulungan na rin ako ni Honey na umayos ng upo, para makakain, dahil late na rin ito for lunch. Nasaan pala si Vito, Alona? Tanong ko sa kapatid ko. Nasa room po niya, ate. Laging nagkukulong doon si Vito, tapos hindi rin lumalabas ng bahay, mabilis na paliwanag ng kapatid ko. Tinanguan ko lang siya at muling hinarap ang pagkain ko. Kailangan ko ito, dahil ayaw kong magutom kami ng mga anak ko. Hinayaan naman ako ng dalawa, hanggang matapos akong kumain, habang si Russell naman ay bumalik na rin dito sa silid mula sa veranda. Hindi nagtagal ay tumayo na si Honey at nakangiting nagpaalam sa akin. Sige na, Bea, lalabas na kami ni Alona. Magpahinga kang mabuti, ha? Tipid ng ngiti ang isinukli ko sabay tango. Magkasamang lumabas dito sa silid sina Honey at Alona, kaya naiwan akong tahimik na nakasandal sa headboard, kasama si Russell. Nakita ko siyang tumayo, kaya minabuti kong mahiga na. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nag-uusap ni Russell. Mas mabuting ganito muna kaming dalawa, dahil ayaw kong umiyak na naman at mag-isip ng paulit-ulit, kapag nagsimula akong magtanong sa kanya tungkol sa mga nangyari sa pagitan naming dalawa. Tuluyan akong nakaramdam ng panghihina, hanggang sa hinatak ng antok. Muli ay nakatulog ako at nagising na katabi kong nakahiga sa kama ang nakayakap na asawa ko. Gamit ang malamlam na liwanag na nagmumula sa bukas na lampshade ay malayang pinagmamasdan ko ang mukha ng asawa ko. Payapang natutulog si Russell sa tabi ko at mukhang pagod na pagod siya, dahil hindi man lang nagising kahit gumalaw ako. Sinubukan kong huwag gumawa ng ingay para hindi na siya magising. Alam kong gaya ko ay halos wala rin siyang maayos na tulog kagabi, kaya mas mabuting bumawi siya ng tulog. Ilang minuto rin ang lumipas na tulala lamang akong nakahiga sa tabi ng asawa ko. Gusto kong gumamit ng CR, pero hindi ko maalis ang drip na nakakabit sa braso ko. Wala tuloy akong ibang choice, kung hindi gisingin si Russell para tulungan ako. Russell, gising, mahinang sabi ko, sabay tapik sa balikat niya. May gusto ka ba, baby? Inaantok at paus pa ang tinig na tanong niya sa akin. Naiihi ako. Gusto kong gumamit ng CR, agad na sagot ko. Agad namang bumangon si Russell at mabilis na inabot ang nakasabit na drip at in-adjust para hindi ko nadalhin. Tinulungan niya akong bumaba sa kama. Okay na ang pakiramdam ko. Malakas na ulit ang mga binti ko at nawala na ang matinding hilo na naramdaman ko kanina. Hindi ako iniwan ni Russell dito sa loob ng CR, hanggang matapos ako sa gusto kong gawin. Kahit sinabi ko sa kanya na kaya ko nang mag-isa ay sinagot lamang ako na okay lang daw sa kanya na hintayin ako, para sabay na kaming lumabas. Hindi na masakit ang ulo ko, kaya kahit paano ay maganda na ang mood ko. Nagawa ko nang ngumiti sa kanya at nagpasalamat, dahil tinulungan niya ako, hanggang makahiga sa kama. Siya na rin ang nagkabit ng drip. Kahit paano ay marunong daw siya, kaya hinayaan ko na lang, para wala nang mahabang usapan. Matagal na akong nakahiga at mahaba na rin ang naging tulog ko, kaya hindi na ako nakaramdam ng antok ngayon. Tinawagan ni Russell ang doktor ko, para tingnan ako, kaya hindi nagtagal ay may narinig akong nag-doorbell mula sa labas ng silid namin. Dumating na pala ang doktor ko at kinamusta niya ako. Tiningnan rin niya ang naubos na saline water sa drip na nakakabit sa braso ko at sinabing last na daw ito, kaya inalis na niya nang matapos. I am glad na mabilis kang naka-recover, Ma'am Beatrix, nakangiting sabi nito sa akin. Tiningnan niya ang pulse rate ko, maging ang tibok ng puso ko. Natuwa ako nang sabihin ng doktor na kasama namin na okay na daw ako, at maganda na ngayon ang pakiramdam ko. Makalipas ang 10 minuto ay lumabas ang doktor na samuri sa akin. Naiwan kaming dalawa ni Russell na umupo sa tabi ko.
Walang kahit anong usapan ang namagitan sa aming dalawa nang basta na lang niya ako niyakap ng mahigpit. Para bang ayaw niya akong pakawalan. Dahil natatakot siyang iiwan ko siya kapag ginawa niya iyon. Nanatili lamang kaming ganito, hanggang hindi ako nakatiis at sinabi kong pakawalan na niya ako, dahil nahihirapan akong huminga. Gusto mo bang kumain? Tanong ni Russell sa akin. Oo, tipid na sagot ko. Kahit hindi ako nagugutom ay kailangan kong kumain, para sa mga batang nasa sinapupunan ko. Ayaw ko silang magutom, lalo na at hindi pala ako kumain ng hapunan kagabi. Late na ako nag-lunch at natulog ako pagkatapos noon, kaya hindi na rin ako nakapaghapunan. Ngayon lang ako nagising, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit tinatanong ni Russell kung gusto kong kumain. Okay, wait here, baby. Titignan ko kung ano ang pwede kong lutuin sa kusina, mahinahon na sagot ni Russell. Tumanggo lang ako bilang sagot. Tumayo na ako, dahil ramdam kong nangangalay na rin ang likod at balakang ko, dahil matagal akong nakahiga. Do you need something else? Tanong ni Russell na tumayo rin kasabay ko. Gusto kong bumaba, tipid na sagot ko. Nakita kong natigilan ang asawa ko at saglit na pinagmamasdan ang mukha ko. Are you sure, na kaya mo na? Tumanggo ako at mabilis na sumagot. Okay, you can come with me. Natutuwang sagot ni Russell. Hindi ako tumutol nang abutin ni Russell ang kamay ko at mabilis na pinagsalikop, gaya ng malimit na ginagawa niya sa tuwing kasama ako. Ayaw kong mag-away kami, kaya isinantabi ko muna ang sama ng loob na naramdaman ko para sa kanya. Dahil sa ginawa nilang dalawa ni George. Para siyang direktor sa isang palabas sa TV. Ako ang bida sa pelikula at si George ang isa sa mga kasama kong artista. Ang ganda ng naging plano niya. Smooth ang bawat pangyayari, kaya hindi man lang ako naghinala, na may sabwatan pala sa pagitan nilang dalawa. Napailing na lang ako sa naisip ko. Pilit na inalis ko ito sa isipan ko at bumaba ang mga mata ko sa magkahawak na mga kamay namin ni Russell. Hawak kamay na lumabas kami sa silid at bumaba sa kusina. Ipinaghila niya ako ng upuan, para makaupo ako at pagkatapos ay mabilis na binuksan ang malaking refrigerator at tiningnan kung ano ang pwede niyang lutuin. Lumingon sa kinauupuan ko si Russell at pagkatapos ay tinanong ako, Baby, gusto mo ba ng soup? Sige, maikling sagot ko. Nakita kong naglabas si Russell ng mga gulay at ibang ingredients. Hindi nagtagal, naghiwa na siya ng mga gulay, habang nag-iinit ng tubig para sa soup. Ngayon ko lang nakita dito sa kusina si Russell. Hindi rin siya pumayag na tulungan ko siya, kaya nanatili na lamang akong nakaupo at nakapangalumbaba na nakapatong ang mga braso sa ibabaw ng lamesa at pinagmamasdan ko ang ginagawa niya. Mukhang marunong naman palang magluto si Russell. Parang sanay na siyang kumilos sa kusina at alam niya kung nasaan ang mga ingredients na kailangan niya. Kahit may bahagi ng isip ko ang nagtatampo kay Russell ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na huwag humanga sa kanya. Mayaman siya at busy sa buhay. Lahat ng kailangan niya, kapag sinabi niya ay nasa harap agad ni Russell. Nakapagtataka kung paano siya natuto sa kusina, gayong naalala kong sinabi ni Jared sa akin na hindi daw humahawak ng kutsilyo si Russell, dahil mukhang na-traumatize siya sa masamang karanasan niya, pero ngayon ay nakita kong may hawak siya nito. Baka nagkamali lang ako sa narinig ko, dahil English iyon nang sabihin ni Jared sa akin noon. Lumingon si Russell at ngumiti sa akin nang nakita niya akong nakatingin sa kanya. Are you okay, baby? Oo, agad na sagot ko at tipid na ngumiti rin sa kanya. Wala pang 15 minutes ang lumipas ay inilapag niya sa harap ko ang mainit na corn soup. Ang sarap ng amoy nang nanoot ito sa ilong ko, kaya nakaramdam ako ng pangangalam ng sikmura. How is it, baby? Excited na tanong ni Russell sa akin. Okay naman. Napangiti si Russell sa narinig na sagot ko. Nagustuhan mo ba? Tumanggo ako at muling ipinagpatuloy ang pagsubok. Soup pa lang, satisfied na ako. Pero nang matapos magluto si Russell ay kumain pa rin ako. Dahil umaga na pala ay sabay na kaming kumain ng almusal ni Russell.
Inabutan kaming kumakain nina Carla at Melanie nang sabay na dumaan sila dito sa dining table para batiin kami. Kumusta na po ang pakiramdam mo, Ma'am Beatrix? Magalang na tanong ni Carla sa akin. Kinamusta rin ako ni Melanie, kaya sinabi ko sa kanilang dalawa na mabuti na ang pakiramdam ko. Si George, tanong ko kay Carla. Umalis po siya kagabi, dahil kailangan daw niyang magbukas ng bar, mabilis na sagot ni Carla. Hindi na ako muling nagtanong pa. Lumapit rin kasi sa amin ang iba pang kasama namin dito sa bahay at kinamusta ako. Dahil maliwanag na ang paligid ay minabuti kong huwag na munang bumalik sa loob ng silid namin ni Russell. Lumabas ako sa garden para ma-refresh at sumagap ng sariwang hangin. Pakiramdam ko kasi ay kailangan ko ito. Kanina pa ako kinakabahan nang bumaba kami ni Russell. Hindi ko moari kung bakit kakaiba ang tibok ng puso ko. Relax ako ngayon at walang iniisip na kung ano, pero napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Alam ni Russell na gusto kong mapag-isa, kaya hinayaan niya akong pumunta dito sa garden. May tumawag na naman kasi sa kanya kanina habang kumakain kami, kaya sinabi kong sagutin niya. Naisip ko na baka tungkol ito sa trabaho. Dahil sa tuwing may tawag siyang natatanggap ay lumalayo si Russell sa akin. Ma'am Beatrix, kanina pa po nagri-ring ang cellphone mo, kaya hinatid ko na po dito, sabi ni Carla nang lumapit sa akin. Bumaba ang tingin ko sa hawak niya at kunot ang noo na nagtanong sa kanya. Saan mo ito nakuha, Carla? Simula kasi nang marinig ko ang usapan ni George at Russell ay hindi ko na alam kung saan ko ito naiwan kagabi. Sa lounge area po, nakapatong sa gilid ng sofa po, ma'am. Nagpasalamat ako kay Carla at agad inabot ang cellphone ko. Nagpaalam na rin siya sa akin na babalik sa loob para maglinis, matapos akong tanungin kung may ipag-uutos ako sa kanya at sinabing kung wala na. Dahil matagal kong hindi nahawakan ang cellphone ko ay marami pala akong natanggap na mga missed call mula kay Russell at sa isang unknown number. Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa akin, dahil hindi ako pamilyar sa number na nakaregister sa call log. Sigurado akong hindi ito galing dito sa Pilipinas, dahil may country code akong nabasa sa unahan. Katunayan na mula ito sa ibang bansa. Dahil wala naman akong binigyan ng number ko sa Russia, kaya naisip ko na baka wrong number lamang ang missed call na natanggap ko. Hindi ako nag-return call at binuksan ang social media account ko. Abala ako sa pag-scroll sa wall ko nang makita kong tumawag ulit ang number na paulit-ulit na nag-missed call sa akin. Walang pagdadalawang isip na sinagot ko ito at dinala katapat ng kaliwang tenga ko, para pakinggan kung ano ang sasabihin niya. Are you excited to see me soon, Beatrix? Malalim na tinig ng isang lalaki ang narinig kong nagsalita mula sa kabilang linya. Nakakatakot kung paano niya binigkas ang pangalan ko, na para bang isang pahiwatig na hindi siya gagawa ng mabuti. Who are you? Kinakabahan at malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. I am a demon that is watching you and that you don't want to see near you. Matapos sabihin ito ay malakas na tumawa ang lalaking kausap ko. Don't worry, Beatrix. I am so excited to play with you. I believe you are now ready to see me. Nangunot ang noo ko at gulat na naibaba ko ang hawak na cellphone. Huminga muna ako ng malalim, habang mahigpit na dakot ng kaliwang kamay ko ang damit sa tapat ng dibdib ko, para pakalmeyan ang sarili ko. Putol na ang tawag ng lalaking nakausap ko nang muli kong tingnan ang screen ng cellphone na hawak ko. Sigurado akong para sa akin nang ang tawag na iyon, dahil malinaw na narinig kong binanggit niya ang pangalan ko. Ilang tao lamang ang nakakaalam ng personal number na gamit ko. Kahit mga kasambahay namin dito sa bahay, ganun rin sa Russia nang pumunta ako doon ay wala akong binigyan kahit isa sa kanila. Kaya nakapagtataka kung sino ang taong tumawag kanina at bakit ganun ang mga sinabi niya sa akin. Nadatnan ako ni Russell ng tahimik na nakaupo at malayo ang tanaw, habang malalim na nag-iisip nang sumunod siya sa akin dito sa garden. Hindi ko man lang napansin na malapit na pala siya sa akin, dahil ang layo na nang narating ng pag-iisip ko.
Hawak ko pa rin ang cellphone ko at nakaupo lamang, habang nakatanaw ang mga mata sa malawak na bakuran. Pinagmamasdan ko ang mga halaman na para bang sumasayaw sa malakas na simoy ng hangin. Umupo sa tabi ko si Russell at mabilis na dumukwang para halikan ako sa lips. Hinayaan ko lamang siya, hanggang kusang tumigil sa panghahalik sa akin. Para tuloy akong tuod na nakaupo sa kinauupuan ko, habang tuliro at naguguluhan, dahil sa tawag na natanggap ko. May problema ba, baby? Tanong ni Russell sa akin. Siguro ay napansin niyang may kakaiba sa kilos ko, kaya tinanong agad ako ni Russell. May lalaking tumawag sa akin, malakas ang kabog ng dibdib na sagot ko. Pinili kong sabihin agad sa kanya ang totoo, dahil ayaw kong maglihim kay Russell. Tungkol na sa safety ko, at ng mga anak namin ang sangkot dito. Kaya hindi ko pwedeng basta balewalain na lamang ang tawag na natanggap ko. Inabot ko sa kanya ang cellphone ko at pinakita ang number na ginamit ng caller para tawagan ako. Nakita ko kung paano mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Russell. Tiimbagang na nakatingin siya sa cellphone ko, habang kulang na lang ay madurage ito, dahil sa higpit ng pagkakahawak niya dito. Nagangat ng mukha si Russell at tumingin sa akin. Salubong ang kilay na bigla ay napamura dahil sa nakita niya. This is a Russian phone number. Tumango ako, dahil alam ko naman ang country code ng bansang binanggit niya. Baby, anong sinabi ng tumawag? Mariin na tanong ni Russell sa akin. Sinabi ko sa kanya, kung ano ang eksaktong narinig ko, mula sa lalaking tumawag sa akin. Nakita ko ang pagdilim ng ekspresyon sa mukha ng asawa ko nang narinig niya ang sagot ko. Tiimbagang na nakikinig siya at tumalim rin ang mga mata. Sa susunod na tawagan kanya, huwag mo agad sagutin. Sabihin mo sa akin para matrace ko kung nasaan ang hayop na yan. Tumango ako. Sige. Pero wala ba tayong magagawa para mahanap siya? Hindi nakatiis na tanong ko. I have my ways. Pero, based on the number, the caller is from Russia. We need to find out kung saan exactly nakatira ang taong iyan, but you need to help me too, mabilis na sagot ni Russell. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nakaramdam ako ng kaba, dahil ramdam kong hindi gagawa ng mabuti ang taong nakausap ko kanina. Kahit may kaba sa dibdib ko, lakas loob na nagtanong ako sa asawa ko. Anong gusto mong gawin ko, Russell? Umupo sa tabi ko si Russell at ginagap ang kamay ko. Hindi kita pipilitin na kausapin ang taong iyon. Maaari mong i-block ang number na yan para sa kapayapaan ng iyong isip. Or maaari mo siyang kausapin para mahanap natin siya. Nangangailangan ito nilang minutong pag-uusap. Kapag kaya mong gawin iyan, ginagarantiya ko sa'yo na dadalhin ko siya sa'yo na duguan at walang kamay sa harap mo. Alam kong hindi pwede ang duwag sa mundong ginagalawan ni Russell. Mata sa mata at ngipin sa ngipin ang laban nila, inaapakan kapag mahina at walang puwang ang takot na nararamdaman ko ngayon. Ayaw kong ma-stress ng dahil dyan, Russell. Alam mo kung ano ang nangyari sa akin kahapon. Baka sa susunod ay kung ano pa ang mangyari sa mga anak ko, seryosong sagot ko. Huminga ng malalim si Russell. Pinisil niya ang kamay ko. Anak nating dalawa, Bea. Huwag mong kakalimutan yan. Oo nga pala. Hindi siya papayag na anak ko lang ang sasabihin ko. Masyadong sensitive si Russell pagdating sa usaping ganito, kaya palagi niya akong tinatama kapag sinasabi ko ito. Okay, ako na ang bahala. Pakisop, huwag mo na yang isipin pa, baby. Sige. Tanging naisagot ko, dahil hanggat maaari ay ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano. Kaya nga ako pumunta dito sa garden para ma-relax ang isipan ko, pero may walang hiyang tumawag sa akin, para guluhin ang isipan ko. Kung mag-usap kami ni Russell ngayon ay parang walang nangyaring away sa pagitan naming dalawa kahapon. Iniiwasan kong pag-usapan namin ulit iyon, at alam kong ganon rin siya. Mas mabuting ganito na lang muna, dahil ayaw kong maulit ang naranasan kong breakdown kahapon ng dahil sa labis na stress na naramdaman ko ng dahil sa kanila.
Ganito naman ang mag-asaw. Dumarating ang tagpong may hindi na pagkasunduan. Para sa mga anak ko, I decided na bigyan siya ng second chance. Pinatawad ko si Russell, pero kapag inulit niya ito, at ang mga anak ko na ang sangkot, alam kong iba ang magiging desisyon ko. Ilang oras rin akong nanatili sa garden, hanggang naramdaman kong mahapdi na ang tama ng sikat ng araw sa balat ko. Minabuti kong pumasok na dito sa loob ng bahay at nadatnan kong kada rating lang din pala ni George. Ngumiti siya sa akin, pero tipid na tinanguan ko lamang siya. Hindi ko moari, pero bigla ay iba ang pakiramdam ko ngayong kaharap ko si George. Lalaking lalaki kasi siya kung tingnan ngayon. Wala nang halong pagkukunwari at hindi na mukhang bading ngayong kaharap ko. Hi, Bea. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni George na parang walang nangyari. Hindi ko alam, kung alam na ba ni George na natuklasan ko ang kalokohang ginawa nilang dalawa ni Russell, kaya casual lamang siya kung kausapin ako ngayon. Mabuti na, maikli at tipid na sagot ko. Lumapit sa akin si George at tumigil sa harap ko. Akmang yayakapin sana niya ako. Pero humakbang ang mga paa ko paatras at itinaas ko ang kamay ko, para pigilan siya. Nagkibit balikat naman si George at ngumiti sa akin. Mabuti naman at okay ka na, Bea. Since ayaw pang umuwi ni Honey. Susundin ko na lang ang asawa ko, pero ayaw naman niyang umalis dito sa bahay mo. Ang awkward sa pakiramdam ngayong kaharap ko si George at nag-uusap kaming dalawa. Pakiramdam ko ay ibang tao siya, malayo sa kung ano ang pagkakakilala ko sa kanya. Ganito talaga ako kapag na-disappoint sa isang tao. Ang hirap ibalik sa dati ang tiwalang binigay ko, kasi ramdam kong may nagbago. Kahit kay Russell ay may pag-aalangan rin akong nararamdaman. Hindi pa rin nawawala ang takot at pagdududa ko na baka bukod sa nalaman ko ay may iba na naman siyang ginagawang kalokohan behind my back. Alam mo na ang totoo, Bea. I hope, pwede pa rin tayong maging magkaibigan gaya noon at walang magbago sa friendship natin. Sabi ni George na bumasag sa katahimikan naming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa iyo ngayon, George. Hayaan mo muna ako, walang paligoy-ligoy na sagot ko. Naiintindihan ko, kahit naman sino ay magagalit, kapag nalaman kung ano ang ginawa ni Russell para lang makuha ka. Seryoso, pero mahinahon na sagot ni George. Ramdam kong tinitigan niya ako, kaya nagangat ako ng mukha at nagtama ang mga mata naming dalawa. Hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa isipan ngayon ni George. Formal ang ekspresyon ng mukha niya. Nakangiti siya, pero ramdam kong may kakaiba sa paraan kung paano niya ako tingnan na para bang sinusuri ang buong pagkatao ko. Siguro ay paranoid na naman ako. Lalo na at alam ko kung paano siya nagkunwari sa harap ko at napaniwala niya ako, kaya nawala ang dati ay buong tiwala ko sa kanya at lagi akong nakakaramdam ng pagdududa sa kanilang dalawa ni Russell. Narinig kong nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si George at pagkatapos ay nagtanong sa akin. Paano mo pala nalaman ang totoo, Bea? Nagpaimbestiga ka ba? Alam kong gaya ni Russell ay curious rin si George na malaman kung paano ko natuklasan ang sikreto nila. Silang dalawa lamang ang nakakaalam sa kalokohang ginawa nila. Kaya ngayon, pareho silang nagtatanong sa akin. Huwag mo nang tanungin, George. Sa akin na lang iyon, walang kangiti-ngiti na sagot ko. Tumanggaw-tango si George at pagkatapos ay muling ngumiti sa akin. Okay, I guess, hindi pa gaanong maganda ang pakiramdam mo. Magpahinga kang mabuti, Bea, para makabawi ka ng lakas. Hindi na ako sumagot. Nagpaalam na rin si George na pupuntahan si Carla. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng hallway at sinusundan siya ng tingin, hanggang sa tuluyang nawala siya sa paningin ko. Alam kong may nagbago sa akin ngayon. Lalo na sa pakikitungo ko sa dati ay malapit na kaibigan ko. Ramdam kong ganon rin si George sa akin. Nawala ang dati ay pagkukunwari niya at ang totoong siya na ang nakikita ko ngayon. Kaya nakakaramdam ako ng awkwardness kaninang kaharap at kausap ko siya. Bea, ayos ka lang ba?
Napalingon ako sa pinagmulan ng tinig na narinig ko. Malapit na pala sa akin si Honey, pero ngayon ko lang napansin. Nakatingin rin pala siya sa dulo ng hallway, kung saan dumaan si George at mukhang nakita rin niya ang kaibigan namin. Magkaaway ba kayo ni George? Muli ay tanong ni Honey. Hindi, tipid na sagot ko. Nagtaas ng kaliwang kilay ang kaibigan ko. Mukhang hindi siya naniniwala sa sagot ko. Kayang inisihan ako. Bakit para kayong mga estranghero sa isa't isa kanina? Natawa ako sa tanong ni Honey. Tama siya, hindi nga namin lubusang kilala si George, iba ang pagkatao niya at iba rin ang katauhang pinakita sa amin at nakasanayan namin sa mga panahong nagpapanggap pa siya. Inaya kong maupo si Honey sa sofa at sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, nakita kong seryoso ang kaibigan ko at nakikinig sa bawat sinabi ko. Speechless ako, Bea. Napailing na sabi ni Honey. Ako rin, mahinang sagot ko. Kaya ba bigla ka nalang nagkasakit kahapon ay dahil dito? Tumango. Ako bilang sagot sa tanong ni Honey. Nakita kong nangunot ang noo niya at natahimik na para bang nauwi sa malalim na pag-iisip. Alam mo, Bea, kung ako lang ang tatanungin, kung ramdam mo naman na mahal ka ng asawa mo at tanggap mo kung ano ang ginawa niya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi lahat ng tao ay gagawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Paliwanag ni Honey sa akin. Pero, kung nararamdaman mo na hindi siya worth sa forgiveness mo, hay nako, layasan mo agad, Bea. Hindi mo deserve ang ganyang tao, lalo na kung sinasaktan ka niya. Niyakap ko ng mahigpit si Honey. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, alam kong isa siya sa mga taong naging totoo at nagpapahalaga sa akin. Thank you, bakla, emosyonal na sabi ko sa kanya. Tuluyan nang hindi ko napigilan ang emosyon na nararamdaman ko. Bigla akong naluha, pero gamaan ang pakiramdam ko. Napakalaking bagay talaga ang suportang binigay niya sa akin, lalo na ang presensya ni Honey sa tabi ko. Ngayong kailangan ko ng tunay na kaibigan na mapagsasabihan ko, kung ano ang totoong nararamdaman ko. Hay nako, huwag mo akong dramahan ng ganyan, Bea. Ayaw kong umiiyak ka. Baka barilin ako bigla sa ulo ni Russell, dahil ang akala niya ay pinapaiyak kita. Marteng sagot ng kaibigan ko. Mas lalong namasa ang mga mata ko. Ang swerte ko talaga na naging kaibigan ko si Honey. Kahit ano pa ang sitwasyon ko, palagi siyang nasa tabi ko at pinapalakas ang loob ko. Basta, Bea, payong kaibigan lang. Kahit anong mangyari, ay priority mo ang mga anak mo. Sila dapat ang iniisip mo, dahil mas kailangan ka nila, kumpara sa mga daymulag dito sa paligid mo. Alam kong may sense ang sinabi ni Honey kaya tumango ako. Salamat, naluluha na sagot ko. Ninisihan ako ni Honey at Marteng hinatak ang ilang hibla ng buhok sa likuran ko at kunwari ay nandidiri na itinulak ako palayo sa kanya. Siya, tama na ang drama natin. Bea, alam kong kahapon ka pa hindi naliligo, amoy aso ka na. Kahit naluluha ako ay natampol ko sa braso si Honey. Ang bruhang ito, isang araw lang akong hindi naligo ay nil-8 na naman ako. Ang arte mo naman, nakasimangot na sagot ko. Ay totoo yan, Bea. Mahal ka lang ng asawa mo, kaya nagtitiis siya sa amoy mo. Pasalamat ka at maganda ka, kahit kulang sa palaygo. Namilog ang mata ko. Naabot ng kamay ko ang throw pillow sa tabi ko at hinampas ko siya sa balikat at kung saan-saan. Panay naman ang sigaw ni Honey at umaarte na inaapi at sinasaktan ko siya. Napuno tuloy ng tawanan at sigawan ang lounge area, lalo na nang abutan kami ng mga kasama namin dito sa bahay na naghaharutan. Natawa rin sila sa inabutang eksena, dahil ang akala daw nila ay may hindi magandang nangyayari dito sa sala. Para kasing kinakatay na baka si Honey na sumisigaw at humihingi ng tulong, habang paulit-ulit na hinahampas ko ng unan. Sa totoo lang ay masaya ako. Saglit na nakalimutan ko ang takot at kabang nararamdaman ko kanina dulot ng lalaking tumawag sa akin. Nawala rin maging ang kinimkim kong sama ng loob, na naging dahilan,
kaya naging emosyonal ako, at nauwi sa breakdown kahapon sa harap mismo ng asawa ko. Wala akong ibang iniisip sa mga oras na ito, kung hindi ang makipagkulitan at tawanan kay Honey. Gigil akong masabunutan ang molditang kaibigan ko, kaya hindi ko napansin ang matalim na mga matang nakapukol sa akin, habang masaya kaming nagtatawanan ng kaibigan ko. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Wala na akong natanggap na kahit anong tawag o text messages, mula sa walang hiyang lalaking tumatawag sa akin para takutin ako, matapos siyang i-block ni Russell sa call list ng cellphone na ginagamit ko. Umuwi na rin si Honey sa kanila at gabi-gabing pumapasok sa bar, in my behalf. Napagkasunduan namin ni George na ang kaibigan muna namin ang magiging representative ko. Habang hindi ko pa kayang pumunta doon, para tulungan siyang i-manage ang negosyo. Formal at casual ang relasyon namin ngayon ni George. Masasabi kong malaki na ang nagbago, dahil hindi na katulad ng dati kung paano kami mag-usap-usap sa group chat naming tatlo. Naging formal na rin ang approach ni George sa amin. Hindi na rin siya makulat, katulad ng dati, kapag sinasabayan niya ang kakulaitan ni Honey at nagpapanggap na bading. Nag-uusap pa rin naman kami, dahil kailangan sa negosyo, at sa tingin ko ay hanggang doon na lamang iyon. Naging tahimik na rin kasi ako at bihira na lamang kong sumilip sa group chat at tungkol na lamang sa negosyo ang pinag-uusapan naming tatlo. Check up ko ngayon dito sa hospital. Malaki na rin ang tiyan ko, lalo na at kambal ang pinagbubuntis ko. Pakiramdam ko nga ay mangganganak na ako, kahit mahigit 7 months pa lang, dahil malaki daw ako kung magbuntis. Nakahiga ako ngayon sa kama, katabi si Russell habang pinapanood ang movement ng mga babies sa loob ng tiyan ko. Malikot sila ngayon at para bang nagpapakitang gilas sa amin ng kanilang ama, dahil pinapanood namin sila. Naging emosyonal ako, habang pinagmamasdan ko ang mga batang nasa loob ng sinapupunan ko. Buo na sila, kumpleto na rin ang bahagi ng katawan at hinihintay na lang namin na lumabas. Sa totoo lang ay nahihirapan akong matulog ngayong mas malaki na ang tiyan ko. Malikot na rin sila, lalo na sa gabi, kaya hindi rin maayos ang tulog ko. Simula po ngayon, every week na po ang susunod na magiging check-up mo, Mrs., nakangiting sabi ng OB gynecologist ko. Thank you, Doc, agad na sagot ko. Ganito pala ang pakiramdam kapag first-time mother, tapos nakikita ko sa monitor ang mukha ng mga anghel ko. Malinaw ang kuha sa scan, dahil advance ang technology na ginamit nila dito sa hospital. Katatapos lang ng check-up ko at hinihintay ko na lang si Russell na makuha ang mga vitamins na reseta ng doktor ko. Naubos na rin kasi ang stock sa bahay, kaya kumuha na kami ng bago. Minuto lang lumipas ay lumapit na sa akin ang asawa ko, dala ang paper bag, na may lamang mga vitamins ko. Tumunog ang cellphone ko, kaya napatingin ako. May unknown number ang nag-send ng message sa WhatsApp account ko. Sabay pang tumunog ang cellphone namin ni Russell, kaya gaya ko ay tiningnan rin niya ito. Pareho kaming nagulat sa laman ng video na nakita namin. Katulad ko ay hindi rin inaasahan ng asawa ko ang laman nito. Kahit kailan ay hindi ko naisip na darating ang araw na makikita kong nakapiring ang mga mata ng kapatid ko, habang nakatali ang mga kamay paitas. Diyos ko po, nanginginig ang kamay na bulalas ko. Mabuti na lang at mabilis ang kilos ni Russell. Nahawakan niya ako sa braso at mabilis ay nalalayan para makaupo sa malapit na upuan. Pakiramdam ko ay biglang sumikip ang dibdib ko at nanggangatag ang mga tuhod ko nang dahil sa nakita kong kondisyon ni Vito sa video na napanood ko. Bukod sa nakatali ang mga kamay niya ay sinasaktan rin siya ng dalawang lalaking nakasuot ng maskara at magkasamang sinusuntok siya. Ang kapatid ko, Russell, nanginginig at halos hindi makapagsalita na bulalas ko. Nagulat ako sa napanood ko. Pero mas nang ibabaw ang takot at pag-aalala para sa kalagayan ngayon ng kapatid ko. Ang bata pa ni Vito, pero nakaranas na siya ng karahasan sa kamay ng mga demonyong nanakit sa kanya ngayon. Huwag kang mag-alala, baby, pangako,
Aalamin ko kung sino ang nasa likod ng lahat ng kabaliwan na ito, matigas na sabi ni Russell sa tabi ko. Nagdial siya at tinawagan si Patrick. Narinig ko ang utos ni Russell sa kanang kamay niya, maging ang instructions na maging mas mahigpit umano ang security sa paligid ng bahay. Mabilis ang bawat hakbang ko, papunta sa parking lot, kasama si Russell, palabas ng hospital. Pakiramdam ko nga ay halos hindi na sumasayad. Sa lupa ang mga paa ko sa bilis kong maglakad. Dahil wala akong ibang nasa isip sa mga oras na ito, kung hindi ang kaligtasan ng kapatid ko. Naiiyak ako. Halos mabaliw ako sa pag-iisip kung sino ang demonyong kumidnap sa kapatid ko at bakit nila sinasaktan si Vito. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Russell na makasakay sa sasakyan, dahil talagang nanginginig ang kalamnan ko. Buhay ng kapatid ko ang nangganganib ngayon. Hindi ko alam kung nasaan na siya at ano pa ang ginawa sa kanya ng mga hayop na lalaking nanakit sa kanya. Sa nakita ko sa video, mas natatakot ako para sa buhay ni Vito. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasaktan nila ang kapatid ko at anong naging kasalanan niya para saktan siya ng ganon. Kahit paulit-ulit na sinasabi ni Russell na huwag akong mag-alala ay hindi ako mapakali at iniisip ko pa rin si Vito. Mabilis ang patakbo ni Russell sa sasakyan. Sunod-sunod rin ang tawag na natanggap niya mula sa kanyang mga tauhan, para sa information na hinihingi ng asawa ko. Kahit buntis ako ay agad na binuksan ko ang pintuan at mabilis na bumaba ng sasakyan nang tumigil ito sa garahe. Kulang na lang ay tumakbo ako para makapasok agad sa loob ng bahay. Gusto kong tingnan sa silid niya si Vito, para masiguro na naroon siya. Baka kasi prank lang ang video na natanggap ko, mula sa kung sinong demonyong nagpadala sa akin nito, para takutin ako. Sa opisina na niya tumuloy si Russell. Ibinili niya ako kay Miss Sylvia at Dimple na parehong hindi umaalis sa tabi ko at paulit-ulit na tinatanong ako kung kamusta ang pakiramdam ko. Dahil nakaramdam ako ng paninikip sa dibdib, kaya dahan daw ang sumandal ako sa sofa inutusan ko si Melanie at Carla na tawagin ang mga kapatid ko. Dahil gusto kong makasiguro na narito silang lahat sa bahay. Ma'am Bea, bigla pong umalis si Sir Vito kanina. Paliwanag ni Melanie na siyang sumagot sa tanong ko. Nanghina ako sa narinig ko. Ibig sabihin ay wala pala talaga dito sa bahay ang kapatid ko. Saan siya nagpunta at anong oras siya umalis kanina? Magkasunod na tanong ko. Mga kalahating oras po, makalipas ninyong umalis ni Sir Russell kanina. Sagot agad ni Melanie. Sapaw ng kanang kamay ang makirot na sintido. Napapikit na lamang ako, para pigilan ang namuong luha sa mga mata ko. Nanginginig rin, maging ang mga kamay ko, kaya paulit-ulit na huminga ako ng malalim, dahil pakiramdam ko ay bibigay na ang katawan ko. Sina Riza, tawagin ninyo sila, emosyonal na utos ko sa mga kaharap ko. Umalis si Carla at nagpaalam na pupuntahan daw sa swimming pool ang mga kapatid ko. Tumanggo lamang ako, dahil halos wala akong lakas para magsalita ngayon. Natatakot at kinakabahan kasi ako, para sa buhay ng kapatid ko. Bumaling ako sa tauhan ng asawa ko at mabilis na tinanong. Sa tingin mo, may kinalaman ba dito ang pamilya ni Melissa, Dimple? Mabilis na umiling si Dimple bilang sagot sa tanong ko. Nakabantay po sa bawat kilos ng pamilya ni Melissa ang grupo ni Maximo, ma'am. Simula po nang umalis sila dito sa Maynila at pumunta sa probinsya para doon na manirahan, sa tingin ko ay wala silang kakayahan na bumuo ng malaking puwersa, para kidnapin si Sir Vito, mahabang paliwanag ni Dimple. Mas lalo lamang akong naguguluhan, habang nag-iisip kung sino ang taong nasa likod ng kidnapang ng kapatid ko. Bukod sa pamilya ni Melissa, ay wala na akong ibang naisip na pwedeng gumawa nito kay Vito. Ate Bea, pinatawag mo daw po kami, malamyos ang tinig na sabi ni Roz. Nakahinga ako ng maluwag nang makita mismo ng mga mata ko ang dalawang kapatid ko. Wala akong dapat ipag-alala sa kanilang dalawa, kaya pilit na ngumiti ako sa harap nila. Mataas na ang araw at mainit na ngayon ang sikat ng araw sa labas. Mabuting magbanlo na kayo at magbihis na,
Utos ko sa dalawa. Sumunod naman sila, kaya naiwan kami ni Dimple dito sa sala. Sumama na rin sa kanila si Melanie. Pero bago sila umalis ay nagbilin ako na kahit anong mangyari ay huwag mawawala sa paningin niya ang mga kapatid ko at samahan kahit saan magpunta. Hindi nagtagal ay hindi na ako nakatiis at tumayo na. Umakyat ako sa silid namin, pero nang hindi ko nakita si Russell ay pinuntahan ko na siya sa loob ng opisina niya. Wala rin dito sa loob ng opisina niya si Russell nang pumasok ako. Hindi ko siya nakitang umalis, kaya sigurado akong narito lamang siya sa loob ng bahay. Mabilis na lumabas ako at tinanong si Dimple na naghihintay sa akin dito sa labas ng office room ni Russell. Alam mo ba kung nasaan si Russell, Dimple? Baka nasa kabila po, ma'am. Magalang na sagot ng kaharap ko. Hindi ko alam kung saang bahagi ng bahay ang sinasabi niya, kaya nakiusap akong samahan ako ni Dimple. Hindi kasi talaga ako mapakali, hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan ang kapatid ko at kung ano na ang nangyayari sa kanya. Kahit matagal na akong nakatira dito sa bahay ay ngayon ko lang nalaman na may metal na pintuan pala malapit sa silid namin ni Russell. Dito ako dinala ni Dimple at agad namang pinagbuksan ni Patrick. Kaya nakita ko ang malaking silid na puno ng malalaking screen na sa tingin ko ay mga computer. Nakaupo si Russell sa gitna at mabilis na nagtitipa ang mga daliri. Puro mga number lamang ang nakikita ko, tapos loading na. Ano yan? Mahinang tanong ko kay Patrick. Siya kasi ang tanging kasama ng asawa ko, dito sa loob ng silid na kinaroroonan nilang dalawa ni Russell. Abala sa ginagawa niya ang asawa ko, habang may nakakabit na earpiece sa tenga. Mukhang hindi pa alam ni Russell na narito ako, dahil kahit minsan ay hindi ko man lang nakitang naalis ang mga mata niya sa malapad na screen sa harap niya. Satellite images po yan, ma'am. Ang sa kabila naman po ay mga CCTV ng iba't ibang kalsada at lugar dito sa Maynila, paliwanag ni Patrick. Hindi ko alam kung paano nagagawang tingnan ni Russell ng sabay-sabay ang mga ito, gayong dalawang screen pa nga lang ang tinitigan ko ay nahihilo na agad ako. Para saan iyan? Curious na tanong ko sa kasama ko. Nagtatracing po si Boss Russell sa mga lugar na dinaanan ng van na dumukot kay Sir Vito, ma'am. Hindi na ako muling nakapagtanong kay Patrick, dahil narinig kong nagsimulang magbigay ng instruction si Russell sa kung sinong kausap niya. Kaya pala may earpiece na nakakabit sa magkabinyang tenga niya, para mabilis ang communication nila ng tauhang kausap sa kabilang linya. Para sa search and rescue operation na ginagawa nila para mahanap si Vito. Nauunawaan ko na kung bakit masyadong seryoso si Russell at nasa monitor nakapokus ang atensyon niya, dahil mukhang nahanap na nila ang kinaroroonan ng kapatid ko. Go! Pasukin na ninyo. Kapag nanlaban, kill them all. But make sure, hawak na ninyo si Vito, Maximo, matigas na utos ng asawa ko. Pidgel ang hininga na hinintay ko ang susunod na sasabihin ni Russell sa kausap niya. Pakiramdam ko ay ako ang nasa bingit ng kamatayan, habang nakikinig sa bawat sinasabi ni Russell sa kausap na tauhan niya. Mas lalo akong kinabahan dahil sa narinig ko. Kasabay ng malakas na mura ay napatayo si Russell. Nabaling ang tingin ko sa malapad na screen, kung saan ay nakazoom ang lugar na pinagdalhan daw sa kapatid ko. Makapal na usok ang nakikita ko. Nababalot rin ng itim ang buong lugar na pinagmamasdan ko, dahil sa tingin ko ay nasusunog ito. Nabaling ang tingin ko sa asawa ko. Napatingin rin siya sa akin at nangunot ang noo na nagpalipat-lipat ang mga mata sa amin ni Patrick. Anong nangyayari, Russell? Nanginginig ang katawan na tanong ko. Hindi ko kinakaya ang labis na tensyon at halo-halong emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Pakiramdam ko ay unti-unting nanghihina ang mga binti ko. Agad na lumapit sa akin si Russell at mahigpit na niyakap ako, sabay bulong sa akin, para pagaanan ang mabigat na nararamdaman ko. Baby, don't worry. I promise, mahahanap natin si Vito, mahinahon na bulong sa akin ng asawa ko. Tumanggaw na lamang ako, dahil namasa bigla ang mga mata ko. Sige na,
Bumalik ka na sa ginagawa mo, ayos lang ako. Ako na mismo ang nagsabi kay Russell na balikan niya ang ginagawa. Dahil mas kailangan niyang ituloy ang paghahanap sa kapatid ko. Kusa akong lumabas sa silid kung saan nagtatrabaho si Russell, dahil ayaw ko siyang maabala sa ginawa niya. Wala naman akong magagawa doon, kaya minabuti kong puntahan sa silid nila ang mga kapatid ko. Ilang ulit na akong kumatok, pero walang nagbubukas ng pintuan. Sa tingin ko ay walang tao sa loob. Nagkatinginan kami ni Dimple, dahil alam kong gaya ko ay may hinala siya na wala nga sa loob ng silid ang mga kapatid ko. Nagtataka ako kung nasaan si Alona at ang bunsong kapatid ko, dahil mahigpit ang bilin ko sa kanilang dalawa kanina, na umakyat na at manatili muna sa loob ng silid nila. Dimple, please tulungan mo akong hanapin ang mga kapatid ko. Kinakabahan at labis na nag-aalala na pakiusap ko sa kasama ko. Isipin ko palang kasi na nawawala rin sina Alona ay pakiramdam ko ay mawala na ako sa sarili kong katinuan. Pilit na pinapalakas ko ang loob ko. Hindi ako pwedeng manghina sa mga oras na ito, dahil ayaw kong pati ako ay isipin pa ni Russell. Ma'am, hindi po kita pwedeng iwan na mag-isa dito, sabi ni Dimple sa akin. Mahigpit po ang utos ni boss, na hindi ka pwedeng mawala sa paningin ko. Hinawakan ko siya sa braso at nakiusap. Ayos lang ako. Nandito lang naman tayo sa loob ng bahay. Please. Pakiusap, pakihanap sila, Dimple. Hindi ako mapapanatag kung hindi ko malalaman kung nasaan ang mga kapatid ko. Sige po, ma'am. Dito ka lang po, ha? Bababa muna ako, para ipahanap sila kay Miss Sylvia, sagot ni Dimple. Pumasok ako sa loob ng silid ng mga kapatid ko. Walang bakas nila ang narito, kaya pinasok ko na rin pati ang CR. Pero hindi ko nakita ang kahit isa man lang sa kanila. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan ko ang number ni Alona. Narinig kong nagring ito, pero malakas rin na tumunog ang ringtone ng cellphone niya, katunayan na narito ito sa loob ng silid nila. Mas lalo lamang akong nakaramdam ng kaba. Halos pangapusan ako ng hininga, dahil sa labis na pag-aalala. Dahil hindi ako mapakali kaya tinawagan ko si Melanie, pero hindi rin niya sinasagot ang tanong ko. Siya ang kasama ng mga kapatid ko kaninang umakyat dito sa silid nila at sa kanya ko binilin sina Alona. Malaki ang bawat hakbang na lumabas ako ng silid ko. Nagmamadali akong bumaba, pero laking gulat ko nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagsabog at putok ng mga baril. Nakita ko kung paano nasira ang dati ay magandang structure ng bahay ni Russell sa sala nang tamaan ito ng kung ano at pagkatapos ay may biglang sumabog. Ramdam ko kung paano nayanig ang buong kabahayan habang tulalang pinanood ko ang mga nangyayari. Natauhan lamang ako nang may kumabig sa akin. Baby, it's me. Mabilis ang paghinga na bulong ni Russell, mula sa likuran ko. Mukhang tumakbo siya ng mabilis para lamang makalapit sa akin. Naririnig ko ang malakas at mabilis na tibok ng puso niya, habang hinihingal na niyakap ako. Follow me, mabilis na sabi ni Russell sa akin. Ang mga kapatid ko, Russell. Nawawala sila, hysterical na sabi ko sa kanya. Don't worry, baby. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa kanila, agad na sagot ng asawa ko. Ngayon ko lang napansin na may hawak pala siyang baril. Sabay-sabay rin ang malakas na putok na naririnig ko sa buong paligid. Na para bang nasa gitna ako ng gyera kung saan ay maraming nagbabarilan. Daig pa ang may lindol kung paano maalog ang buong kabahayan. Amoy pulbure na rin ang buong paligid. May sumiklab na apoy at pakiramdam ko ay tumatagos ang bala mula sa kung saan-saan. Maraming tauhan si Russell. Handa silang makipagpatayan kahit kanino at laging loaded ang mga baril na hawak at dala nila, kaya ngayong sinugod sila dito sa bahay ay kaya nilang makipagsabayan. Takot na takot ako. Hindi lamang para sa buhay ko, kung hindi maging para sa mga kasama namin dito sa bahay, lalo na sa mga kapatid ko. Sa likod bahay ako dinala ni Russell. Nagulat ako nang bamuka ang lupa at nahawi ang nakatanim na halaman. Sa ilalim pala nito ay may isang bunker kung saan ako dinala ni Russell.
Stay here, baby. Don't worry. You're safe here, mabilis na sabi ni Russell. Hinawakan niya ang dalawang magkabilang pisngi ko at mabilis na hinalikan sa bibig. Natataranta at natatakot ako. Pero hindi ako pwedeng matalo ng emosyon ko, dahil may mga taong mas higit na nangangailangan pa ng tulong ngayon ng asawa ko. Sige na, Russell, bumalik ka na doon. Kung ligtas ako dito, pwede mo na akong iwan. Please, hanapin mo ang mga kapatid ko, halos hirap magsalita na sagot ko. Masyado kasing malakas ang tibok ng puso ko. Halos sumabog rin ang dibdib ko, sinabayan pa ng panginginig ng katawan ko. Listen carefully, baby. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang pintuan ng bunker. Nandito na lahat ng kailangan mo. May sapat na supply ng tubig at kuryente, makakasurvive ka dito kahit manatili ka pa dito ng ilang buwan. Naririnig ko ang mga sinasabi ng asawa ko, pati ang bawat instructions niya kung saan nakalagay ang stock ng pagkain kapag nagutom ako. Pwede daw akong magluto, malaki at malawak ang buong bunker. Kaya para lamang akong nasa loob ng bahay. Naiwan akong mag-isa nang mabilis na umalis si Russell. Wala akong nagawa kung hindi sundan siya ng tingin, hanggang sa tuluyang nawala sa paningin ko at sumara ang pintuan at nawala ang hagdan na ginamit niya paakyat. Kahit narito ako sa bunker, naririnig ko pa rin ang malakas na putukan sa labas. Mas lalo lamang akong nakaramdam ng takot at pag-aalala para sa mga mahal ko sa buhay. Alam kong ligtas ako dito sa loob ng bunker, pero paano sila? Mapanganib sa labas, lalo na at malakas ang loob na makipagpatayan ng mga taong sumugod dito sa bahay. Wala akong ibang magawa kung hindi ang paulit-ulit na magdasal at hilingin sa Panginoon na sana ay panaginip lamang ang lahat ng ito. Sa gitna ng kaguluhang nangyayari, naisip kong tawagan si Aubrey. Baka makatulong si Dexter sa asawa ko, kaya hindi ako nagdalawang isip na tawagan ang kapatid niya. Lakas loob na nagdial ako, habang nananalanggan na sana ay sagutin ni Aubrey. Segundo lang ang lumipas ay narinig kong sinagot niya ang tawag ko. Hello, Ate Bea, malamyos ang tinig na bati sa akin ni Aubrey. Hello, Aubrey, napahikbi at nanginginig na sabi ko. May mga armadong tao ang sumugod dito sa bahay, baka pwedeng tulungan ninyo kami. Nag-aalala ako para kay Russell at sa mga kapatid ko sa labas, lakas loob na pakiusap ko. Don't worry, ate. Papunta na dyan sina Vigor at Jared, kasama ang mga tauhan nila. Wala si Dexter ngayon, nasa Canada siya, pero alam kong hindi nila pababayaan si Kuya Russell sa laban niya, mahinahon na sagot ni Aubrey. Salamat, tanging nasabi ko. Malaking tulong na nakausap ko si Aubrey ngayon. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko sa ilang minuto na pag-uusapan naming dalawa. Matapos naming mag-usap ay isang tawag naman ang sumunod na natanggap ko. Hindi ito naka-register sa phonebook ko, kaya tanging number lamang ang nabasa kong nag-register na information ng caller. Hindi ako nagdalawang isip na sagutin ito, dahil naisip ko na baka mula ito sa mga taong may hawak kay Vito. Hello, mabilis na tanong ko. Mabuti naman at sinagot mo agad ang tawag ko, Beatrix. Sabi ng boses lalaki mula sa kabilang linya. Sino ka at ano ang kailangan mo sa akin? Lakas loob na tanong ko. You're smart, Beatrix. Alam mong may kailangan ako sa iyo. Pero sa ating dalawa, ikaw ang mas may kailangan sa akin. Base sa pananalita ng taong kausap ko ay alam kong may kinalaman siya sa nangyayari ngayon. Malakas ang kutob ko na baka hawak niya si Vito. Kaya kahit ayaw ko siyang kausapin ay ginawa ko. Huwag na tayong magpaikot-ikot pa. Bakit ka tumawag? Pilit na pinatigas ko ang tinig ko, para hindi niya mahalata na kinakabahan ako at sobrang nag-aalala sa kalagayan ng kapatid ko. Parang nakakaloko kong tumawa ang lalaking kausap ko, na para bang may nakakatawa sa sinabi ko. Easy, huwag kang atat, Beatrix. Makikita mo rin ang mga kapatid mo. Sabi nito, dahilan para mas lalo lamang akong makaramdam ng takot. Wala akong panahon para makipaglaro at makipaglokohan sayo.
Kung wala kang matinong sasabihin ay huwag mo na ulit akong tatawagan kahit kailan. Matigas na sagot ko, kahit pa halos sumabog na ang dibdib ko, dahil sa malakas at mabilis na tibok ng puso ko. Seriously, ayaw mo bang makita ang mga kapatid mo? Nakakalokong tanong sa akin ng lalaking kausap ko. Alam mo, sila ang additional na collection ko, matapos kong makuha si Vito. Pakiramdam ko ay saglit na nagdilim ang paningin ko dahil sa narinig kong sinabi ng demonyong kausap ko. Katunayan ito na hawak na rin niya maging sina Alona, kaya hindi ko sila nakita kanina. Sino ka ba? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Frustrated na tanong ko. Kilala mo ako, Beatrix. Kilalang kilala, kaya huwag kang magugulat kung bakit pinaglalaroan kita at ang premyo ay ang mga kapatid mo. Buhay nila, kapalit mo. Natigilan ako. Hindi ko rin nagawang ibuka ang mga bibig ko, para muling kausapin ang hayop na lalaking kausap ko sa kabilang linya. Demonyo siya, buhay ng mga kapatid ko ang pinaglalaroan niya. Hindi ko siya mapapatawad na kinantay niya ang kahit na sino sa kanila. Pilit na inalala ko kung pamilyar ba sa akin ang tinig na naririnig ko, para paglaruan niya ako ng ganito, pero hindi ko matandaan kung nakausap o nakaharap ko man lang ba siya. Mahigpit na hawak ko ang cellphone ko. Halos madurage na nga ito dahil sa napakahigpit na pagkakahawak ko dito. Hindi ako naniniwala sa iyo, matigas na sagot ko. Walang problema. Gusto mo ng patunay. Sige, pagbibigyan kita Beatrix. Siguro naman, kapag nakita mo ang bagong video, kung paano mahimbing na natutulog ang mga kapatid mo sa poder ko ay maniniwala ka na sa akin. Mabilis na naputol ang tawag at pagkatapos ay may dumating na video message. Talagang nanginag ang kalamnan ko nang makita kong walang malay na nakahiga ang mga kapatid ko sa loob ng tumatakbong sasakyan. Napaiyak ako sa nakita ko. Katunayan na hawak nga ng kung sinong demonyo ang mga kapatid ko. Hindi lang si Vito ang kinuha nila, pati na rin sina Alona at Riza. Halos mabaliw ako sa pag-iisip kung anong gagawin ko, para iligtas ang mga kapatid ko. Buntis ako at walang kahit anong kaalaman para ipagtanggol ang sarili ko at para iligtas ang kapatid ko. Pero hindi naman ako pwedeng basta na lang maghintay sa susunod na gagawin nila. Kaya agad na tinawagan ko ang number na ginamit ng taong may hawak sa kapatid ko. Anong kailangan mo sa akin, para tigilan ko na ako? Lakas loob tanong ko. Mahigpit na hawak ng nanginginig na kamay ko ang nakadikit na cellphone sa kanang tenga ko, habang lakas loob na nakikipag-usap sa lalaking kausap ko. Malakas na tawa mula sa demonyong lalaking dumukot sa mga kapatid ko ang narinig ko, kasabay ng malakas na putok ng baril na naririnig ko sa labas. Ikaw, Beatrix, ikaw ang gusto kong kapalit ng mga kapatid mo, mabilis at matigas na sagot ng kausap ko. At huwag na huwag kang magtatangkang magsumbong kay Russell. Dahil, malalaman ko, kapag nagsalita ka at sinabi mo sa kanya ang tungkol sa usapan natin. Kapag hindi ka sumunod, puputulan ko paunti-unti ang mga bahagi ng katawan ng mga kapatid mo at ipapadala ko dyan mismo sa tapat ng pintuan ng bahay ninyo. Matapos sabihin ito ay agad naputol ang tawag. Wala pang 2 minuto na nakausap ang hayop na iyon ay agad na pinuputol niya ang usapan namin at pagkatapos ay tumawag ulit. Mukhang may ideya ang taong kausap ko na pwedeng matrace ni Russell ang location niya, kaya nag-iingat siya. Sa tingin ko rin ay malapit siya sa amin ng asawa ko, kaya alam niya ang bawat kilos naming dalawa sa loob at labas ng bahay kung saan kami nakatira. Either may kasabwat siya dito sa bahay, o kaya naman ay mismong siya ang kasama namin, kaya aware siya sa bawat galaw namin dito sa bahay. Sigurado ako sa hinala ko, dahil walang kahirap-hirap na nakuha niya ang mga kapatid ko. Sa pagkakataong ito, alam kong wala na akong dapat pagkatiwalaan pa sa paligid ko at maging sa mga taong nakakakilala sa amin ni Russell. Lahat sila ay posibleng maging kasabwat ng mga demonyong may hawak sa kapatid ko, dahil malapit sila sa amin. Pinahid ko ang mga luhang bumagsak sa pisngi ko. Tuliro ang isip na nakatitig lamang ako sa cellphone na hawak ko.
Hindi pwedeng hindi ako kumilos at wala akong gagawin para iligtas ang mga kapatid ko. Buhay nila ang nakasalalay dito at ngayon ay nanganganib habang hawak sila ng hayop na dumukot sa kanila. Kahit mabigat sa dibdib ay kailangan kong lumapit at humingi ng tulong sa taong itinuturing kong hindi bahagi ng buhay ko. Kailangan kong lunukan ang pride ko at lumapit sa kanya, para sa kaligtasan ng mga kapatid ko. Buhay na nila ang nakasalalay ngayon. Tanging ito na lang ang maliit na tsansa na meron ako at kailangan kong sumugal. Kahit hindi ako sigurado kung may natitira man lang ba siyang kaunting pagpapahalaga sa akin para tulungan ako. Tiningnan ko ang hotline number ng opisina ng taong tinalikuran ako sa loob ng napakahabang panahon. Kahit ayaw kong lumapit sa kanya, alang-alang sa mga kapatid ko at sa kaligtasan ng mga anak ko ay gagawin ko ngayon. Dahil alam kong malaki ang magagawa niya para bigyan ako ng proteksyon. Alam kong sa gagawin ko ay malaki ang magiging pagbabago sa buhay ko. Pero alang-alang sa mga kapatid ko ay pikit mata na itinuloy ko ang balak ko. Abner. Walang pagdadalawang isip na tinawagan ko ang opisina ni General Alexander at matieg ang hinintay na may sumagot sa tawag ko. Ilang minuto rin ang lumipas, matapos kong paulit-ulit na sinubukang tawagan ang number sa opisina ng taong pakay ko nang sa wakas ay narinig kong may sumagot sa huling tawag ko. Tinig ng isang babae ang narinig kong nagsalita. Central Intelligence Agency, this is Mira, how can I help you? Magalang na nagpakilala ito at tinanong ako kung ano ang kailangan ko. Please, I need to speak urgently to General Alexander, magalang na sagot at pakiusap ko. I am sorry, ma'am, I am afraid I can't do that. Nasa meeting po si General. You can leave your message then, and I'll pass it on to him. Kapag natapos na po sila, formal na sagot sa akin ng babaeng kausap ko. Nanlumo ako sa narinig ko, pero hindi ko pwedeng sukuan ang kaunting tsansa na pwede kong magamit para mabawi ko ang mga kapatid ko. Pasensya ka na, miss, kung makulat ako. Pero kung naririnig mo ang mga putukan sa paligid ko ay malapit lang ito sa akin. Hindi ko sinasabing sana ay maranasan mo ang ganito. Pero kung ikaw ang nasa kalagayan ko ngayon at nararamdaman mo kung ano ang pakiramdam ng nasa bingit ng kamatayan. At ang tanging gusto ko lang mangyari, bago ako mamatay ay makausap ko man lang ang aking ama ay pagbibigyan mo akong makausap ko si General Alexander, mahabang paliwanag ko. Anak po kayo ni General, ma'am. Tila gulat at hindi makapaniwala na tanong sa akin ng babaeng kausap ko. Yes, mabilis at maikling sagot ko. Hindi na ako nag-isip pa, basta sinabi ko lang kung ano ang lumabas sa bibig ko. Lakas loob na ipinakilala ko ang sarili ko bilang anak ni General Alexander, kahit hindi niya ako tinanggap. Wait a moment, ma'am. Susubukan ko pong ipasa sa office ni General ang tawag mo, magalang na palm ng babaeng kausap ko. May narinig akong pinindot ng babaeng nasa kabilang linya at pagkatapos ay bigla na lang nag-play ang isang music. Habang naghihintay akong may sumagot sa transferred call ko. General Alex, speaking. Narinig kong bigla ay sabi ng tinig ng isang lalaki mula sa kabilang linya. Bigla ay kumabog ng malakas ang dibdib ko. Malimit kong makita ang mukha niya sa TV kapag nasa balita at may interview si General tungkol sa malalaking kaso dito sa bansa. Pero ito ang unang pagkakataon na nakausap ko siya. General Alexander, mahina at patanong na usual ko. Hindi rin ako sigurado kung para sa kanya ba ito, o para sa sarili ko dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nagsisink sa isip ko na kausap ko na nga siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko ng buo ang pangalan ng taong kinalimutan ko na, matapos kong masaksihan kung paano umiyak ang aking nanay nang dahil sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang pakay ko. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa po ang aking nanay at ang batang naging bunga ng relasyon ninyong dalawa. Anak mo ako kay Geraldine, pero hindi ko hinihingi na kilalanin mo ako. Dahil ayaw kong maging magulo ang buhay mo nang dahil sa akin, matapang at determinado na paliwanag ko.
Anong dahilan at tinawagan mo ako? All this year, hindi ka lumapit sa akin, hiha. Mahinahon na tanong ng lalaking kausap ko mula sa kabilang linya. Proteksyon. Iyan ang kailangan ko ngayon. Nanganganib ang buhay ko at ng pamilya ko, General. Pati na rin ang mga batang nasa sinapupunan ko. Walang paligoy-ligoy na sagot ko. What happened? Paanong nasa panganib ngayon ang buhay mo, pati ang mga batang pinagbubuntis mo? Tila curious niya sa akin ni General. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon ko ngayon. Alagad siya ng batas. Posibleng may iba siyang approach sa nangyayari sa amin ng mga kapatid ko. Hindi rin lingid sa akin ang trabaho at koneksyon ng asawa ko, kaya nagdalawang isip akong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Hindi ko kasi alam kung ano ang magiging outcome kapag may malaman siyang impormasyon na sa tingin niya ay against sa batas, lalo na sa uri ng trabaho ni Russell. Isa siyang mafia boss, marami siyang private army, kaya nag-iingat akong magbigay ng kahit anong details tungkol sa asawa ko. What's your name, hiha? Narinig kong tanong ni General sa akin nang hindi ako sumagot. Ito ang pinakamasakit na tanong na naririnig ko sa buong buhay ko. All these years na nabubuhay ako ay hindi man lang niya inalam kung buhay pa ba ako, at kahit pangalan ko ay tinatanong pa sa akin. Beatrix po, tipid at maikling sagot ko. Nasaan ka ngayon? Muling tanong sa akin ni General. Napailing ako sa narinig ko. Para lamang akong isa sa mga kasong hawak niya sa paraan kung paano ako tanungin ni General. Nasa loob ng bunker, under the ground. Dito ako tinago ng asawa ko, dahil may mga armadong kalalakihan ang pumunta dito sa bahay namin at nagkaroon ng bar-ilan. Kung naririnig mo ang putukan sa labas, sinugod ang bahay namin ng mga kalaban niya at dinukot rin ang mga kapatid ko. Dahil kailangan ko ng tulong niya ay pinili kong sabihin sa kanya ang totoo. Walang dahilan para mahiya ako, dahil sa loob ng napakahabang panahon ay hindi ako lumapit sa kanya kahit minsan. Give me your exact address at huwag kang aalis dyan sa lugar kung nasaan ka ngayon, hanggang hindi ako dumarating. Seryoso at formal na sagot ni General. Safe ako ngayon sa lugar kung nasaan ako, General, pero hindi ang mga kapatid ko. Dinukot silang tatlo at ang isa sa kanila ay nakita kong sinasaktan sa video na pinadala sa akin ng mga taong may hawak sa kanila, mabilis na paliwanag ko. Kinakabahan man, pero lakas loob na nakiusap ako sa kanya na kung maaari ay tulungan niya akong mahanap namin ang mga kapatid ko. Okay, send me all the information you have right now, hiha, pati na rin ang mga video na natanggap mo. Matapos akong bigyan ng instructions ni General Alexander ay pinutol niya ang tawag. Mabilis na pinadala ko sa WhatsApp number na binigay niya ang 2 video na natanggap ko. Pati na rin ang bawat information ng mga kapatid ko, maging ang mga larawan nila. Kahit paano ay nagkaroon ako ng pag-asa na may ibang paraan para makuha ko sila sa kamay ng mga demonyong may hawak sa kanila. Malaki ang magagawa ni General. Nakita ko sa balita na matapos mag-return ng dating director na si Connor Montenegro ay siya na ngayon ang pumalit sa posisyon nito bilang bagong head of Central Intelligence Agency na may hawak na mga malalaking kaso sa bansa. Mataas na alagad siya ng batas. Maraming koneksyon at higit sa lahat ay may malawak na nasasakupan. May access siya, para mabilis na mahanap agad ang mga kapatid ko at mahuli ang demonyong dumukot sa kanilang tatlo. Isa itong intelligence agency na may government link sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Sila ang humahawak ng mga mapanganib na operasyon sa loob at labas ng bansa. Para tugisin ang mga international criminals at high-profile na mga taong sangkot sa iba't ibang kaso. Pakiramdam ko ay napakatagal ng bawat segundong lumipas habang naghihintay na muli siyang tumawag sa akin. Muling tumunog ang cellphone na hawak ko. Tumawag si General Alexander, kaya agad na sinagot ko. I'll do everything, para mahanap agad ang mga kapatid mo, Beatrix. For now, stay in a place na alam mong safe ka. Kung alam mong hindi ka ligtas dyan sa bahay mo, ay papasundo kita sa mga tauhan ko ngayon din.
Naiintindihan ko ang gustong mangyari ni General, pero mas kailangan ng mga kapatid ko ang tulong niya, kumpara sa akin. Ligtas naman ako dito sa bunker. Hindi ko alam kung ano na ang update sa paghahanap ni Russell sa mga kapatid ko, kaya lumapit na ako kay General dahil alam kong malaki ang magagawa niya para mahanap agad namin sina Alona. Sobra akong nag-aalala para sa kanila, lalo na kay Riza, dahil sa kondisyon ng puso niya. Habang hawak sila ng demonyong dumukot sa kanila ay alam kong bawat minutong lumilipas ay nasa panganib ang buhay ng mga kapatid ko. Hindi na kailangan sa ngayon, General. Safe ako dito sa bunker. Ang mga kapatid ko ang priority ko. Please do everything para mahanap natin sila. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula sa kabilang linya mula kay General at pagkatapos ay narinig kong muling nagsalita. Alright, tawagan mo agad ako, kapag sa tingin mo ay kailangan mo ng immediate rescue. Thank you, General, mahinang sagot ko. No need na maging formal tayo sa isa't isa, Beatrix. You can call me father, dahil iyan naman ang dapat noon pa, kung hindi ka lang itinago sa akin ng nanay mo, Beatrix. Nagulat ako sa narinig kong huling sinabi ni General, dahil nakita ko kung paano umiyak noon si Mama nang dahil sa kanya. Anong pangalan ng asawa mo? Narinig kong tanong ni General nang hindi ako agad makapagsalita. Russell Pozenyo, a Russian national. Tanong agad niya sa akin, kaya sumagot agad ako. Yes po, now I completely understand, kung bakit hindi ka safe sa poder ng asawa mo, Beatrix. Bigla ay sabi ng kausap ko. Where are you? Ipapasundo kita ngayon, Din. Napalunok ako. Bigla ay bumilis ang tibok ng puso ko. Para bang may mali sa tono ng pananalita niya nang sabihin ko sa kanya kung ano ang pangalan ng asawa ko. Hindi na po kailangan, mabilis na sagot ko. Please, unahin muna natin ang mga kapatid ko. I don't think that is a good idea, hiha. Noong na nasa poder ka ng isa sa mga mafia leader at top armor supplier na binabantayan ng agency ko ay alam ko na kung bakit nanganganib ang buhay mo at maging ang mga kapatid mo, tuloy-tuloy na sabi ni General. Makinig kang mabuti, Beatrix. If you really care about your life at dyan sa mga batang dinadala mo, don't tell anyone about your real identity. Lalo na ang tungkol sa kaugnayan mo sa akin. Mas magiging mapanganib para sa iyo at mga kapatid mo, kapag may nakaalam na anak kita. Wala kang ibang kakausapin tungkol sa mga kumidnap sa kanila kung hindi ako, at huwag na huwag kang magbibigay ng kahit anong impormasyon sa kahit na sinong tao nasa paligid mo. Pareho kami ng iniisip ni General, kaya pinakinggan kong mabuti ang sinasabi niya. Sa aming dalawa, higit na mas kilala ko si Russell, kaya alam kong gagawin niya ang lahat para protektahan ako, maging ang mga anak namin. Saka na natin pag-uusapan ang tungkol sa asawa mo. For now, stay safe, hiha. Matapos sabihin na i-update na lang niya umano ako sa development ng kaso ng mga kapatid ko ay nagpaalam na si General Alexander. Mahigpit ang bilin niya sa akin na huwag kong sasabihin kahit kanino ang ugnayan naming dalawa at kasama doon ang asawa ko. Alam kong nag-aalala siya para sa safety ko, pero sa maikling panahon na kasama ko si Russell, alam ng puso ko na hindi siya gagawa ng kahit ano, para saktan ako. Walang mawawala sa akin kung ililihim ko sa buong mundo ang tungkol sa kaugnayan ko kay General, dahil simula nang nabuhay ako ay nanatili itong malaking sikreto ng pagkatao ko. Iba ang kinikilala kong ama. Maging ang nakasulat sa kahit anong document na meron ako. Walang bakas ni General Alexander ang naiwan sa buhay ko, maliban sa dugong nananalaytay sa ugat ko. Ngayong alam na niya ang existence ko, sigurado akong malaki ang magiging magbabago sa buhay ko. Posibleng makialam siya, lalo na at kilala rin pala niya ang asawa ko at mukhang hindi pa maganda ang image na meron si Russell sa agency na pinamumunuan ng aking ama, dahil ramdam ko ang kakaibang naging reaksyon niya nang malaman niya kung ano ang pangalan ng asawa ko. Napakabagal ng bawat minutong lumipas. Hanggang ngayon ay para akong mababaliw sa paghihintay dito sa loob ng bunker.
Habang nag-iisip kung ano na ang nangyari sa labas, dahil wala na akong naririnig na kahit anong ingay. Tinatalo na rin ako ng takot dahil nalobat na ang cellphone na hawak ko. Walang nakakaalam kung nasaan ako. Tanging si Russell ang kasama kong pumunta dito, kaya napaparanoid ako at kung ano-ano ang naiisip ko. Ilang ulit na akong uminom ng tubig para pakalmayan ang sarili ko. Pinipigilan kong mag-isip ng negatibo, dahil halos mabaliw na ako sa pag-aalala sa kalagayan ngayon ng mga kapatid ko. Sinubukan kong ikutin ang loob ng bunker para maghanap ng posibleng exit door para makalabas, pero wala akong nakita. Hindi ko kasi alam kung paano buksan ang pintong pinasukan namin ni Russell kanina. O sa isang binuksan ko na rin ang mga drawer at cabinet na nakita ko at laking pasasalamat ko nang may nakita akong portable USB charger. Daig ko pa ang nakakita ng mga anghel na bumaba mula sa langit nang subukan ko itong gamitin at nakita ko ang charging icon, katunayan na nag-charge na ang cellphone ko. Dahil talagang na-drain ang battery, kaya pinalipas ko muna ang ilang minuto, bago sinubukan na buksan. Kumuha muna ako ng tinapay at palaman at pagkatapos ay pilit na kumain, para magkaroon ng laman ang tiyan ko. Dahil may mga batang magugutom kapag pinabayaan ko ang sarili ko. Mas nabuhayan ako ng pag-asa nang mabuksan ko ang cellphone ko. May signal naman. Kahit nasa loob ako ng bunker ngayon ay may maayos na internet connection, kaya nagawa kong buksan at tingnan ang mga social media account ko. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang makitang napakarami ko palang missed call sa loob ng ilang oras na naka-off ang cellphone ko. Ang ilan ay galing kay Aubrey at Amara. Meron rin akong nakitang missed call mula kay Lay at ganon rin kay Camila. Pero ang mas higit na kumuha sa atensyon ko ay ang tawag mula kay General at ilang unknown calls, na sigurado akong galing sa mga taong may hawak sa mga kapatid ko. Hindi ko nagawang mag-reply sa messages mula sa mga kaibigan ng asawa ko. Mabilis na tinawagan ko ang number ni General at laking pasasalamat ko na nag-ring agad ito ng iDial ko. I am glad that you called me back, Beatrix. What happened? Bakit hindi kita makontak kanina? Sunod-sunod na tanong agad ng aking ama nang sagutin niya ang tawag ko. Nalobat po kanina ang cellphone ko. Nag-charge muna ako. Magalang na sagot ko. May balita na po ba sa paghahanap sa mga kapatid ko? Yes, pero nakaengkwentro ng mga tauhan ko ang private army ng asawa mo. Pakiramdam ko ay nanlaki ang ulo ko dahil sa narinig ko. Hindi pa ako nakakasagot, para sana magtanong kung ano ang nangyari nang muling nagsalita si General. Nandoon rin sila sa lugar kung saan na-traced ng team ko, bilang hideout ng taong dumukot sa mga kapatid mo. Nakuha namin si Vito. He is in critical condition, per safe na siya. Nasa hospital siya ngayon. Pero wala doon ang dalawa mo pang nakababatang mga kapatid na sina Alona at Riza. Nanlumo ako sa narinig ko. Pero kahit paano ay nagpapasalamat na nakuha na nila si Vito. Mabuting nadala agad siya sa hospital, pero mas lalo akong nakaramdam ng pag-aalala para sa dalawa pang mga kapatid ko. Mga babae sila, General. Paano kung may gawing hindi maganda sa kanila ang demonyong may hawak sa kanila ngayon? Emosyonal at napahikbi na tanong ko. Lakasan mo ang loob mo, Beatrix. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, para mahanap agad silang dalawa within 24 hours. Don't worry about your brother, may mga tauhan akong nagbabantay sa kanya sa hospital na pinagdalhan sa kanya. Sobrang emosyonal ako ngayon, kaya tanging tango lamang ang nagawa ko, kahit hindi nakita ng taong kausap ko. Salamat, General, hirap ang kalooban na sabi ko. Narinig ko ang malalim na buntong hininga mula sa kausap ko. Hindi ko pa siya kayang tawaging ama. Ang awkward sa pakiramdam at kahit gustuhin ko man ay hindi kayang bigkasan ng dila ko. Be strong, anak. Kung gusto mong pumunta sa hospital, tawagan mo lang ako, ihahatid kita doon. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni General nang marinig kong bumukas ang pintuan. Naibaba ko ang cellphone na hawak ko nang makita kong dumating at pumasok si Russell. Madilim ang mukha niya.
Matigas ang ekspresyon habang palapit sa akin, kaya nakaramdam ako ng labis na kaba. Sinong kausap mo? Matigas na tanong agad ni Russell nang makalapit sa akin. Bumaba ang mga mata niya sa cellphone na hawak ko. Hindi ako nakasagot nang kunin niya ito sa kamay ko at pagkatapos ay idinikit sa tenga niya at marahas na nagtanong. Who are you? Pinagmasdan ko ang naging ekspresyon ni Russell habang kausap si General. Sigurado akong hindi niya alam ang kaugnayan naming dalawa at alam kong magtatanong siya sa akin kung bakit may pulis akong kausap ng datnan niya. Stop bothering me and my wife, General. We don't have any business with you. This is not a police matter anymore, arroganting sabi ni Russell sa ama ko, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Then, stop, she doesn't need your help. Nakita ko ang pangungunot ng noo ni Russell, maging ang pagkalukot ng mukha niya. Katunayan ito na hindi niya nagustuhan kung anuman ang narinig niyang sagot mula sa aking ama. Hindi nagtagal ay natapos rin ang usapan nilang dalawa. Hindi nagtanong ng kahit ano si Russell sa akin, pero nakita kong binuksan niya ang messages apps ko at isa-isang tiningnan ang mga call log at text message pati na rin ang video na natanggap ko. Ganon rin ang mga pinasa kong impormasyon kay General kanina. Hindi ko na ito nabura para sana hindi muna niya makita, dahil nalobat na ang cellphone ko at ngayon lang ulit nakapag-charge. Hindi pa kami tapos mag-usap ni General nang dumating si Russell at naabutan niya akong kausap ang aking ama, kaya alam kong magtatanong siya. Care to explain everything, Beatrix? Bakit ka nagbigay ng mga impormasyon sa ibang tao, tungkol sa nangyayari sa atin dito sa bahay, without telling me? Formal na tanong ni Russell. Hindi ko pa naibuka ang mga bibig ko nang muli ay nagtanong siya. Bakit tumawag ka ng polis? Wala ang dati ay lamang sa tinig niya kung kausapin ako. Madilim ang aura ni Russell at base sa nakikita ko ay alam kong galit siya. I am desperate, Russell. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Noong na alam kong nadukat ang mga kapatid ko, tapos sinugod tayo at nakipagbarilan kayo sa labas. Matatag na sagot ko. I am doing my best para mahanap sila, Bea. I dispatched the best team, para ma-rescue ang mga kapatid mo, pero special task force ang nakalaban nila at natakasan tayo ng target natin, tiimbagang nasagot ni Russell. Matalim ang mga mata na tinapunan ako ng tingin ni Russell. Para bang isang napakalaking kasalanan ang ginawa ko, kaya inuusig niya ako. Now tell me, kailan ka pa kumilos at nakipag-ugnayan sa mga polis? What else did they know about us? Wala akong tiwala sa kahit na sino sa paligid ko, Russell. Wala na akong pinagkakatiwalaan kahit isa sa loob ng bahay mo. Kaya naisip kong makipag-ugnayan sa polis, napayukong sagot ko. Mabilis na namuo ang mga luha sa mga mata ko at tumulo sa pisngi ko. Nadukat ang mga kapatid ko sa loob mismo ng bahay mo nang wala tayong kamalay-malay, Russell. Una, dinukot si Vito at nakita ko sa video na pinadala sa akin, kung paano siya sinasaktan, frustrated na paliwanag ko. Sa tingin mo ba, anong gagawin ko habang mag-isang nakakulong sa 4 na sulok ng bunker na ito at nagtatago, gayong nakikipaglaban kayo ng mga tauhan mo sa labas at nasa panganib ang lahat ng mga kapatid ko? Narinig ko ang malutong na mura mula kay Russell. Hawak pa rin niya ang cellphone ko at nakapamewang na nakatayo sa harap ko. Nanghihina na napahawak ako sa katabing upuan ko. Ang bigat-bigat sa dibdib ng sitwasyon ngayon, lalo na at hindi pa rin nahahanap ang mga kapatid ko, tapos kritikal rin ang buhay ni Vito ngayon sa hospital. Katahimikan ang sumunod na namagitan sa amin ni Russell. Alam kong gaya ko ay frustrated rin siya sa mga nangyayari ngayon. Pero minabuti naming kumalma at huwag nang magtalo pa. Bumaling ako sa kanya at unang nagsalita. Gusto kong makita si Vito, Russell. Mahinahon na sabi ko sa kanya. Hindi ako mapalagay na narito ako nagtatago, habang alam kong kritikal ang buhay niya sa hospital siya. Nakita kong lumambat ang ekspresyon sa mukha ng asawa ko. Kinabig niya ako at hinawakan ako sa balikat. It's not safe for you ang lumabas ngayon, baby. Trust me,
Heavily guarded ang loob at labas ng hospital room kung nasaan nakakonfine ngayon ang kapatid mo. Napayakap ako kay Russell habang walang tigil na tumutulo ang mga luha. Kahit pilit na sinusubukan kong maging matatag, pero paulit-ulit na nagiging mahina ako pagdating sa mga kapatid ko. Ang hirap ng sitwasyon namin ngayon. Gusto ko silang makita at dalawin man lang, pero hindi pwede. Napakabigat sa dibdib ang makitang nasasaktan sila, tapos wala akong magawa, kahit panasa. Panganib na ang buhay nila. Sobrang naaawa ako sa kanila. Ang bata pa nilang lahat para maranasan ang ganitong karahasan sa kamay ng hayop na dumukot sa kanila. Walang kahit anong salita ang namagitan sa aming dalawa ni Russell. Hinayaan lamang niya akong umiyak sa balikat niya, habang mahigpit na yakap ako ng asawa ko. I promise, baby, kung sino man ang nasa likod nito, pagbabayaran nila ito ng kanilang buhay. Mahinang bulong sa akin ni Russell habang panay ang hagod niya sa buhok ko at inaalaw ako. Alam kong hindi nagbibiro ang asawa ko at totoo ang sinabi niya. Kilala ko si Russell at alam kong may kakayahan siyang gawin ito. Wala ka pa bang alam kung sino ang may kagagawan ng lahat ng ito? Humihikbing tanong ko sa asawa ko. Sa lawak ng koneksyon ni Russell, malaki ang tsansa na malaman agad niya kung sino ang posibleng kumidnap sa mga kapatid ko at bakit sila ang kinidnap. Gayong wala naman silang kinalaman sa kahit anong negosyo ng asawa ko. It's Carla, mabilis na sagot ni Russell, kaya natigilan ako. Ang sakit sa dibdib ng sagot na narinig ko. Kahit minsan ay hindi ko siya itinuring na iba, kaya wala akong nakikitang dahilan para gawin niya sa akin ang ganito. Sa pangalawang pagkakataon ay nakaramdam ako ng bigat sa dibdib ko. Dahil nagkamali na naman ako ng taong pinagkatiwalaan sa paligid ko. Si Carla ang kasama ni na Alona at Riza na lumabas ng bahay kanina. Siya rin ang nagpasabog sa ground floor. Kaya nagkagulo at mabilis na napasok tayo ng mga kalaban natin, dahil sabay na pinasabog rin niya ang gate para makatakas, tangge ang mga kapatid mo. Nanlumo ako sa narinig kong paliwanag ng asawa ko. Hindi ko akalain na magagawa ni Carla ang lahat ng ito. Naging malapit siya sa amin ng mga kapatid ko. Pinagkatiwalaan ko siya at itinuring na kapamilya. Si Melanie, nanginginig ang tinig na tanong ko. Sa kanya ko ipinagkatiwala ang mga kapatid ko kanina at hindi kay Carla. Malinaw na sinabi ko sa kanya na huwag mawawala sa paningin niya sina Alona nang kausapin ko siyang sundan kahit saan magpunta ang mga kapatid ko. Patay na siya, matigas ang ekspresyon ng mukha na sagot ni Russell. May lamason, at naniniwala ako, si Carla rin ang may kagagawan niyan para makuha niya ang mga kapatid mo. Bigla ay naitakip ko ang kanang kamay ko sa umawang na bibi ko. Napahikbi ako at lalong namasa ang mga mata ko. Ibig sabihin, masamang tao si Carla at ang nakakabahala ay hawak niya ngayon ang mga kapatid ko. Maling-mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Talagang kahit anong buti ko sa ibang tao, sadyang may dalawa silang mukha at tanging ang magandang side lamang ang pinakita nila sa akin, dahil kailangan. Ang buong akala ko ay mabuti at inosente si Carla, pero pagbabalat kayo lamang pala ang pag-aalala at kabutihan na nakita ko sa kanya. Nagangat ako ng luhaang mukha at humihikbing nagtanong sa asawa ko. Bakit? Bakit ginawa ni Carla ang ganito, Russell? Anong naging kasalanan natin sa kanya? Baka nagtatrabaho siya para sa iba. Matagal na siyang especially iya sa amin. At walang naghihinala sa kanya, dahil nang suriin ang lahat ng kanyang impormasyon. Wala siyang koneksyon sa sino man, kaya naisip ko na isa lang siyang pangkataniwaang katulong. Mahabang paliwanag ng asawa ko. Pinahid niya ang mga luhang walang tigil na pumapatak sa pisngi ko at pagkatapos ay ginawaran niya ako ng halik sa noo. I am so sorry, kung naranasan mo ito, baby. But this is the dark side of my dangerous world. Magulo, full of deception. Napaka-inosente mo, kaya hirap kang maabsorb ang lahat. Lalo na at nasa panganib ang buhay ng mga kapatid mo. Ipinapangako kong ibibigay ko sa iyo ang aking buhay kung kinakailangan. Makuha lang natin sila sa kahit anong paraan.
Nakaramdam ako ng labis na kaba sa huling sinabi ng asawa ko. Mas lalong lamang akong naging emosyonal, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Please stay safe, para sa amin ng mga babies natin, Russell. Hindi ko kayang malaman na may nangyaring hindi maganda sa'yo, luhaan na pakiusap ko. Hinaplos ng asawa ko ang buhok ko at sinamsam ang sumabog na hibla sa pisngi ko. Muli ay hinalikan niya ako sa noo at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. Kaya napasiksik ang basang mukha ko sa pagitan ng leeg at balikat niya. Pagkatapos ng kaguluhang ito, kung gusto mo, bibitiwan ko ang lahat ng meron ako ngayon para lang magkaroon ng tahimik na buhay kasama ka at ang mga anak natin saan mang panig ng mundo. Ngunit hindi ko maipapangako sa iyo na hindi ako hahabulin ng aking mga kaaway sa hinaharap. Ibig sabihin, kahit bitawan niya ang hawak na posisyon at talikuran ni Russell ang organisasyon na kinabibilangan niya ay hindi pa rin pala ito guarantee na magiging tahimik na ang buhay niya, kapag bumitaw na siya at magpakalayo-layo pa. Pero bakit ka pa nila hahanapin, Russell? Curious na tanong ko, dahil sa aking pagkakakilanlan, ang aking kaalaman at ang aking koneksyon. Ako ay kapaki-pakinabang sa sino man sa konseho, lalo na sa lahat ng pinuno ng mafia sa buong mundo. Ang pangalan ko ay banta sa lahat ng gustong umakyat ng mabilis sa mataas na posisyon. Buhay akong tao pero nakakamatay at mapanganib na sandata na magagamit nila laban sa isa't isa para sa kanilang sariling kapakanan, Bea. Speechless ako matapos kong marinig ang paliwanag ni Russell. Kaya pala ganito na lang kagulo ang buhay namin ay dahil sa sinasabi niyang posisyon sa council na kinabibilangan niya. Para siyang buhay na computer. Alam ni Russell ang lahat ng details tungkol sa mafia organization. Ang mga impormasyon na yan ang dahilan kung bakit maraming threat sa buhay niya, maging sa tulad kong malapit sa kanya at sa mga taong nasa paligid niya. Si Carla lang ba ang traidor sa paligid mo, Russell, o may iba pa siyang kasabwat? Hindi nakatiis na tanong ko. Alam kong may nagbibigay ng utos sa kanya, at may kasama siya, kaya kailangan nating mag-ingat. Mas mabong-alaw na muna ang hahawak ng cellphone mo, para walamang basta-basta makatawag o magpadala ng kahit anong message, para lang ma-pressure ka. Let me handle everything, and stop giving any information, sa kahit na sinong polis, mahinahon na sagot ng asawa ko. Nauunawaan ko ang sinabi ni Russell, pero sa tingin ko ay malaki ang maitutulong ni General sa amin. I am sorry, pero hindi ko pwedeng gawin iyon. Ako ang unang lumapit kay General at humingi ng tulong sa kanya, Russell, napayukod na sagot ko. Hindi ako lumalapit sa mga polis sa anumang kaso na mangyari sa sarili kong teritoryo, Bea. Seryosong sagot ng asawa ko. Alam ko, pero sa pagkakataong ito, malaki ang maitutulong ni General sa atin, lakas loob na sagot ko. Pero bakit, Bea? Wala ka bang tiwala sa akin? Tila disappointed na tanong ni Russell sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kumalabog rin ng malakas ang dibdib ko. Nasa point kasi ako ng buhay ko na ayaw kong magsisinungaling kay Russell. Pero mabigat rin sa loob ko na hindi ako tutupad sa napagkasundoan namin ni General. Hindi mo kailangan sagutin iyon, seryosong sabi ni Russell. Umayos siya ng upo at sumandal ang likod at ulo sa sofa, sabay buntong hininga, habang marahang hinihilot ng mga daliri ang sentido na para bang masakit ang kanyang ulo. Hindi kita mapipilit na magtiwala sa akin pagkatapos ng lahat ng hindi magandang nangyari ngayon. Ramdam ko ang lungkot at disappointment sa tinig ni Russell. Ang akala niya ay hindi ko siya kayang pagkatiwalaan, kaya walang palom na lumapit ako kay General at makipag-ugnayan sa polis para iligtas ang mga kapatid ko. Hindi ako nakatiis, hinawakan ko ang kamay ni Russell at pinisil. Hindi sa hindi kita kayang pagkatiwalaan, Russell. Kaya lumapit ako kay General. Kung ganon, bakit hindi mo na lang ako pagkatiwalaan, hayaan mo akong ayusin ang lahat, Bea. At huwag mo nang kausapin ang polis na yon. Salubong ang kilay na tanong ni Russell sa akin. Nakayuko at napakagat na lamang ako ng pang-ibabang bibig,
habang nakatitig ang mga mata ko sa magkasalikop na mga kamay namin ng asawa ko. Ayaw kong magsisinungaling sa kanya, dahil kapag ginawa ko iyon, baka mas lalo lamang lumala ang hindi namin pagkakaunawaan ni Russell. Dahil ama ko siya, Russell. Si General Alexander ang totoong ama ko, nakayukong sagot ko. What? Hindi makapaniwala na tanong ng asawa ko. Seryoso ka ba talaga dyan, baby? Malakas ang tinig na muling nagtanong sa akin si Russell kung totoo ba ang sinabi ko. Kagat ang pang-ibabang bibig na tumanggo ako, pero hindi nakaligtas sa mga mata ko, kung paano natigilan ang asawa ko at napaupo ng tuwid sa tabi ko. Alam kong nagulat siya sa narinig. Hindi rin ako tumiyupad sa naging usapan namin ni General. Pero hindi ko naman pwedeng ilihim sa kanya ang totoo tungkol sa pagkatao ko. Matagal ko nang kinalimutan ang tungkol kay General Alexander. Hindi ko siya itinuturing na bahagi ng buhay ko, dahil hindi naman ako nag-e-exist sa paningin niya. Kaya hindi ko inaasahan na darating ang araw na lalapit ako sa kanya at kusang magpakilala bilang anak niya, para humingi ng tulong sa kanya. Tanging ako at ang aking nanay lamang ang nakakaalam tungkol sa tunay na pagkatao ko. Ito daw ang dahilan, kaya umalis siya sa probinsya, dahil itinakwil siya ng kanyang pamilya, matapos mabuntis ng walang asawa. Sundalo ang totoong ama ko. Nadistino daw sa probinsya kung saan nag-aaral ang aking nanay. Pero hindi pinanagutan ni General nang mabuntis niya si Mama sa hindi ko malamang dahilan. Si Papa ang tumayong ama ko. Maging sa lahat ng documents na meron ako. Siya ang sumagot sa dapat ay responsibility sana ni General sa akin, ito rin ang naging dahilan, kaya mas lalong naging malungkot ang aking mama, hanggang nalaman na lang ni Papa na may sakit pala siya sa puso. Nakita ko kung paano minahal ni Papa ang aking nanay at ganun rin ako, kaya nabuhay ako na malaki ang paggalang ko sa kanya. Kahit minsan ay hindi daw siya nagtanong kay Mama kung sino ang aking ama dahil itinuring niya akong tunay na anak niya. Kahit wala si General sa buhay ko ay lumaki akong buo at may pamilyang nagmamahal sa akin. Hindi ko naramdaman ang kakulangan niya sa buhay ko, dahil kahit hindi kami magkadugo ni Papa ay minahal ko siya bilang ama. Nauwi ako sa malalim na pag-iisip, pero natauhan ng marinig ko ang sumunod na tanong ng asawa ko. Humugat ako ng isang malalim na buntong hininga bago muling sinagot ang tanong ni Russell. Oo, anak ako ni General, Russell. Lakas loob na sagot ko. Paano nangyari yon? Sa lahat ng tao, buwizat, patay na ako nito. Gamit ang kanang kamay ay napahilamos ng mukha si Russell na para bang frustrated sa narinig niyang confirmation tungkol sa pagkatao ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nakita kong reaksyon ni Russell ngayon. Siguro ay dahil mataas na police officer si General, tapos isa siyang mafia boss. Tapos nagulat rin siya at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Alam kong ayaw ipaalam ni General sa kanya kung ano ang tunay na kaugnayan namin sa isa't isa. Pero asawa ko si Russell. Karapatan rin niyang malaman ang totoo, kaya hindi ko inilihim sa kanya kung sino ang ama ko.